Klase na bulaklak na si Chin Shishi. Araw-araw siyang nagdadala sa akin ng almusal na gatas. At ako ay umiikot ang ulo at ibinibigay ang gatas sa isang nagmamakaawang naglalakad sa kalsada. Dahil alam ko na sa pamamagitan ng bateng ito ng almusal na gatas, maaari kaming magpalitan ng itsura kung gusto niyang magpalit. Hayaan ko siyang magpalit ng masaya. Salamat. Siya. Siya, dinalhan kita ng paborito mong strawberry na gatas pang almusal. Uminom ka na. Chin Shishi. Narito tayo sa paaralan. Hindi ba patay na ako? Hindi mo ba palaging gustong malaman, bakit bigla kang naging pangit at mataba? Ngayon, ako'y magiging mapagbigay. Sasabihin ko sa'yo, iyon ay dahil nilagyan ko ng sumpa sa gatas mo sa almusal kapag ininom mo lang. Ako naman ay kukunin ang lahat ng iyong kagandahan. At habang ako ay lalong gumaganda, ikaw naman ay lalong pangit. Ngayon, lahat ng kagandahan mo ay pinalitan ko na. Basta mamatay ka lang. Ang kagandahan mo ay mananatili sa akin magpakailan paman. Poetry. Patayin mo siya. Parang nagkaroon ako ng muling pagkabuhay. Shasha, anong nangyari sa'yo? Nanaginip ka ba ng masama? Uminom ka muna ng gatas para mawala ang takot. Noong nakaraang buhay, si Chin Shishi, na dati ay mataba at pangit, biglang nagbago at nagtagumpay, at ako ay halos sa parehong oras, ay tumaas ng 200 libra, at ang aking mukha ay puno ng peklat sa isang iglap. Kami ay naging sentro ng atensyon sa klase, si Chin Shishi ay naging pinakamagandang babae sa klase, at ako naging katatawanan. Akala ko, may sakit ako. Pero hindi ko inakalang, lahat ng ito ay si Chin Shishi ang naglalaro. Siya, anong ginagawa mo dyan? Uminom ka na agad. Ay nako, Shishi, ang bait mo talaga. Araw-araw kang nagdadala ng gatas para kay Lin Xia, na pangit pa. Dala mo pa gatas, swerte niya na kaibigan ka niya. Hindi ko alam kung ilang buhay na ang pinagpala mo, hindi ba? Ang taba na niya ganito, kumakain ka na naman buong araw, wala ka nang pakialam sa itsura mo. Hindi ba't binababa nito ang average na itsura ng klase natin? Tama. Dapat nga magbawas-bawas ka na ng timbang. Tama nga. Chin Shishi. Sa buhay na ito, ang iyong mga plano ay tiyak na mabibigo. Shishi, ayoko nang inumin ang gatas na ito. Tingnan mo. Lahat sila ay nanghihikayat sa akin na mag-diet. Napagpasyahan ko na. Simula ngayon ay mag-iingat na ako sa pagkain. Huwag nating ikahiya ang klase natin. Itong gatas, kunin mo na. Hindi pwede yun. Pinaghirapan kong dalhin ito para sa'yo. At nakapag-almusal na rin ako. Kung hindi mo iinumin, sayang naman yun. Sige, tatanungin ko na lang ang iba. May gusto bang uminom ng gatas? Huwag mong sayangin ang kanyang kabutihan. Ako, gusto ko. Bigyan mo ako. Hindi pa ako kumakain ng almusal. Lin Xia, papalitan ko ng cereal. Lahat, umalis kayo. Ibigay mo sa akin ang almusal ng Diyosa na si Shishi. Hindi pwede. Ang gatas na ito ay para kay Lin Xia. Shishi, hindi naman kumakain si Lin Xia. Hindi naman pwedeng sayangin. Hindi ako busog sa almusal kaninang umaga. Ang sakit na ng tiyan ko sa gutom. Ibigay mo na sa akin. Hindi pwede. Ay, sabi ko nang hindi pwede. Hindi pwede. Itong gatas, para ito kay Shasha na inihanda ko. Shasha, pwede mong hindi inumin. Pero paano mo magagawang sirain ang aking damdamin? Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang bumangon ng maaga tuwing umaga para sa iyo. Pero ikaw, agad mo itong ibinibigay sa iba. Ang ginagawa mo, ano ang pagkakaiba sa ahas sa kwento ng magsasaka at ahas? Wala. Lin Xia, medyo sobra ka na. Ang bait ni Shishi sa'yo. Bakit hindi mo man lang siya pinapahalagahan? Tama, karapat dapat lang siyang walang kaibigan. Lin Xia, magmadali kang humingi ng tawad kay Shishi. Shishi, ako ang may kasalanan. Ninakaw ko ang iyong kabutihan. Lin Xia, ang gatas ngayon, kahit ayaw mo, iinom ka para sa akin. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapautang ng loob. Inom. Ngayon, hindi pa namin natatagpuan ang paraan para alisin ang sumpa ng gatas. Hindi pwedeng mag-ingay. At saka, gusto ko rin talagang makita kung paano ang mga gatas na ito kapag iniinom ng iba, kung epektibo ba. Ay, Shishi, huwag ka nang magalit. Medyo masama lang ang tiyan ko ngayon. Pag gumaling na ako, iinom na ako. Sige ba? Pero,
Alam mo na sobrang gusto ko to. Ngayon, ay paborito kong lasa na strawberry. Paano kung hindi ito iinumin? Hindi pwede. Baka, wow. Si Lou, ang pinakagwapo sa paaralan. Diyos ko. Diyos ko. Ang gwapo talaga ni Senior Lou. Narinig ko na napirmahan na siya ng talent agency. Pagkatapos ng graduation, diretsong magiging artista na siya. Oo, Shishi. Sinasabi mo, si Lou ang gwapong estudyante. Hindi kaya siya nandito para hanapin ka. Sabi nila hanggang ngayon, single pa rin siya, mga kaklase. Kamakailan, magkasama ang paaralan at kumpanya sa isang event para sa pagpili ng pinakamagandang campus belle. Ang huling mananalo ay magkakaroon ng pagkakataon na mapirmahan ng kilalang ahensya sa bansa. Ang mga interesado sa industriya ng aliwan ay maaaring kunin ng form sa akin. Shishi, ikaw lang sa klase natin ang pwedeng sumali dito. Dali na. Oo nga, Shishi. Parang ginawa talaga ito para sa'yo. Dali, punta ka na, punta ka na. Senior Lou, pwede mo ba akong bigyan ng isa? Oo. Wala na bang estudyante na gustong magparehistro? Ito ang pagkakataon ngayon. Talagang mahalaga ito para sa hinaharap na pag-unlad. Nagparehistro na kami ni Shishi para sa Mr. Campus. Sino pa ang magpaparehistro? Ano pa ba ang saysay nito? Pero naaalala ko, ang pinakamaganda sa class 3, hindi ba si Linsia? Si Linsia. Dumating si Lu Xingji para hanapin si Linsia. Senior Lou, hindi mo ba? Espesyal na hinanap si Linsia. Oo nga, nakita ko si Linsia, isang beses sa labas ng paaralan. Naniniwala ako, sa ganda ni Linsia, ang junior ko. Malaki ang tsansa niyang manalo sa pagpili ng school beauty. Haha, ang sinasabi mo ba? Yung mabalahibong baboy na yon, Leo Senior, sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng tao? Oo naman, yung mukha niya napuno ng mga uka at butas. Pinasok mo siya sa pagtakbo bilang pinakamagandang estudyante, hindi ba yun nakakatawa? Ha ha ha. Noong bagong pasok pa lang kami, kilala ko si Lu Xingji. Talagang nagkita na kami minsan. Kamusta, Junior? Ako ay mula sa Student Council. Pwede ba kitang i-add sa WeChat? Anong i-add? Yung WeChat ni Shaksha ko. Ikaw rin pwedeng magdagdag. Shaksha, tara na. Shaksha, kung ganito na ang sinabi ni Nuzuzang, magbibigay ka na lang ng sagot para na rin sa akin. Siya si Linsia. Oo, iisa lang ang Linsia sa klase namin. Totoo, ako si Linsia. Baka nagkamali ang presidente sa pagkakakilala. Marahil nasa ibang klase si Sobrang. Oo. Tama. Mali talaga ang tao na naisip namin. Tara, tingnan natin sa ibang klase. Senior Lou. Hindi ko masyadong alam ang mga patakaran ng laro. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Sige, walang problema. Ay dadagdag kita sa contact. Ay scan kita. Oh. May ginagawa pa kami sa Student Council. Umalis na muna kami Parang hindi pa mataas ang ilong ko. Hindi rin sapat ang dibdib ko. Kung mas maganda pa sana ako, si Senior Lou naman. Hindi ba't magiging mas aktibo na siya? Siya. Huwag mong kalimutan uminom ng gatas Siyempre. Ano ang gagawin? Kailangan nating mag-isip ng paraan upang masira ang sumpa sa gatas. Pero hindi rin pwedeng basta-basta magpainom sa iba. Paano kung magdulot ka ng kapahamakan sa tao? Nakuha ko na. Siya, malapit na ang tanghalian. Saan ka pupunta? Sabi mo bang uminom ako ng gatas? Naisip ko lang na bibili ng tinapay. Ihalo sa gatas. Ganito pala iyon. Sige, bilisan mo na. Kung matagal na, hindi na masarap ang gatas. Tita, pakiusap, sandali lang. Ito na ang gatas para sa iyo. Hindi ko na kayang uminom. Marahil makakapaganda ito sa iyo. Nakalimutan ko na. Para sa kanila, mga taong hindi busog. Ang tanging gamit ng gatas ay para mapawi ang uhaw at gutom. Bakit pa sila magmamalasakit? Ano pa ang ibang gamit ng gatas? Inay, dahan-dahan lang po kayo. Naghanda rin ako ng tinapay para sa inyo. Hindi na ako pwedeng humingi pa sa'yo. Ininom mo ang gatas ko. Malaking tulong na rin yun sa akin. Ito ang iyong gantimpala. Salamat. Salamat.
Ang mukha ko. Bakit ang Katie ng mukha ko? Ang mga bukol sa mukha ko. Ang mga bukol at tundok sa mukha ko, nawala na. Tunay nga. Basta't hindi iinom ng gatas na ibinigay ni Chin Shishi. Babalik ang aking anyo. Dahan-dahan itong babalik, Chin Shishi. Hintayin mo ako. Tiyak na gagawin ko. Mayroon akong malaking sorpresa para sa'yo. Pero bago yan. Hindi pa pwede magpaalam ng maaga. Shishi, kaklase, pwede ba kitang tanungin ng ilang bagay? Dali, dali. Shishi, ano ang pinag-uusapan ni Senior Lu sa'yo? Oo. Bakit parang ang close mo kay Senior Lu? Parang maganda ang relasyon nyo. Wala naman masyado. Kasi si Shinji, inimbitahan niya ako simula sa susunod na linggo. Pumunta sa kumpanya ng tatay niya para sa pre-match training. Inimbitahan pa niya ang isang espesyal na guro sa wika para bigyan ako ng gabay. Ay naku. Lahat ay tinawag na. Mukhang si Shishi, ikaw at si Senior Lu ay mabilis na umuusad Ay, narinig ko na iyon. Isa sa mga nag-organisa ng paligsahan sa kagandahan na ito ay ang tatay ni Lu Zuzang. Si Shishi, tiyak na panalo na siya. Sobrang saya. Ang prinsesa ng klase at ang prinsipe ng paaralan. Ang gwapo at magandang babae ay talagang bagay na bagay. Siyempre naman, hintayin niyo na lang ako sa paligsahan ng kagandahan isang linggo mula ngayon. Magpapakita ako ng nagniningning. Ay, Shasha, bumalik ka na. Uminom ka na ba ng gatas? Uminom na ako. Ayos lang yan. Magsisimula ako bukas. Magpapahinga ng isang linggo para sumama kay Shinji sa pre-race training. Pero huwag kang mag-alala, ang almusal mo, in-order ko lang ito. Ay, ang bait ni Shishi, kahit sobrang busy siya. Iniisip pa rin niya ang almusal ni Linsia. Tama nga naman. Ang bait ni Shishi kay Linsia. Ang problema, may iba na hindi nagpapahalaga. Salamat. Shaksha, bakit ka nakamask sa liwanag ng araw? Hindi ko alam bakit. Medyo namamaga ang mukha ko. Natakot akong matakot kayo, kaya nagmask ako. Shaksha, hindi ko sinasabi ito tungkol sa'yo, kahit na magkaibigan tayo. Ngunit araw-araw, kapag nakikita ko ang hitsura mo, hindi ko maiwasang masuka. Talagang mas mabuti pang magsuot ng maskara. Ha. Hey, Shishi, ang mukha mo. Anong nangyari sa mukha ko? Ang mukha ko. Ay, ayos na rin. Hindi naman malaking pimple. Binubola lang kita. Anong nangyari? Itong pimple. Paano ito lumabas sa mukha ko? Dapat sana, kapag uminom si Linsia ng gatas, ang mga bagay na ito ay dapat lumabas sa mukha niya, di ba? Ang peklat ng tagihawat na ito ay kapareho ng kay tita na iyon. Kaya pala ang sumpa ng gatas ay maaaring mailipat at saka may delay ang epekto. Tansyahin natin ang oras. Mga isang buong tanghalian ang aabutin. Siguradong hindi sapat ang bisa ng gamot. Sa susunod na linggo ang beauty pageant. Hindi ako pwedeng mabaygo. Magsisimula bukas. Doblehin ang dosis. Gusto kong tuluyang kunin kay Linsia lahat ng kanyang mga kagandahan at ilipat sa akin para maging pangit siya at hindi na makita ng iba. Shishi, ano ang nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala. Ilang pimple lang yan. Ang ganda ng kutis mo. Magpagaling ka lang. Oo nga. Ilang pimple lang naman. Walang problema yan. Okay lang ako. Nababahala lang ako sa mukha ni Shaksha. Siya, sabi ng nanay ko kapag may allergy. Nakakatulong ang pag-inom ng gatas sa sintomas. Ganito na lang, simula bukas, bibigyan kita ng gatas ng umaga at gabi. Sige. Chin Shishi. Hindi ko kailanman sinadyang saktan ang kahit sino. Ngunit sa nakaraang buhay man o sa kasalukuyan, ikaw ang unang nagnais na saktan ako. Ngayon, sinasapit mo ang bunga ng iyong ginawa. Lahat ng ito, hindi mo maaaring sisihin ako. Ay nako. Tia. Bawat araw mula ngayon, magbibigay ako sa iyo ng 2 bote ng gatas. Pero ang gatas na ito, ay para sa iyo lamang. Oo, yung gatas na iyon mula sa nakaraan. Oo. Salamat. Pagkatapos kong inumin ang gatas na ito, ang mga sugat sa mukha ko, ay hindi na ganoon, Katie. Salamat, ikaw talaga ang malaking utang na loob ko. Salamat, ganyan lang. Araw-araw kong ibinibigay ang gatas ni Chin Shishi, sa tiya na nangangalap ng basura, 1 linggo ang nakalipas. Ang katawan ko, parang nakatakas mula sa isang uri ng pagkakatali, nagsimula ng mabilis na makabawi, lalo akong pumapayat. At ang balat ko ay lalong naging maputi at makinis. At si Chin Shishi,
Kumpara sa 1 linggo na ang nakalipas, mas masama ang kalagayan ng kanyang balat, at mas naging bilugan ang kanyang katawan. Ikaw ba? Si Sia? Talaga kang si Sia. Halos hindi ka namin nakilala ni Shinji. Ang payat mo na, siguro mga 6 o 9 na kilo na yan. Ay, Shasha, turuan mo naman ako kung paano magpapayat. Kamakailan, sobra kaming kumain ni Shinji. Pinakain niya akong tumaba. Mukhang si Lu Shinji, palaging nakalubog sa init ng pagmamahal ni Chin Shishi. Hindi makaalis, walang napapansin. Ang pagbabago kay Chin Shishi. Kung hindi kakain, natural na pumapayat. Hindi ito posible. Kung puro hindi kakain, hindi rin pwedeng pamayat ng ganito kalaki. Sia, hindi ka siguro nagpunta para sa paligsahan ng kagandahan sa susunod na linggo para magpaalis ng taba, no? Grabe, bawal ang ganun, alam mo ba? At kahit pa makapagbawas ka, hindi ka pa rin mananalo dahil puno ng peklat ang mukha mo. Naalala ko na. Siya yung dati noong 3rd class, na sobrang chubby na si Linsia, yung sobrang taba na nakakatakot, na puno ng mga butas sa mukha. Kaya pala nakamask siya, naging payat ang katawan niya, pero nandoon pa rin ang mga butas sa mukha, hindi makalapit sa tao. Anong silbi nito? Ganyan talaga ang ugat ko, ganyan talaga, kahit bumaba ang itsura ko, pangit pa rin ako. Paano pa rin? Pangit pa rin ako. Ay nako, Shasha, pasensya na talaga. Kasalanan ko ang hindi ko pag-iisip bago magsalita, napagkamalan ka ng lahat. Oo. Tayo ang pinakamatalik na magkaibigan. Hindi mo ako pagsisisihan, hindi ba? Lumayo ka. Linsia. Tinuturing ka ni Shishi bilang pinakamatalik na kaibigan. Bumibili siya ng almusal para sa'yo araw-araw. Nang pinagtitripan ka ng ibang kaklase, siya pa ang nagprotekta sa'yo. Ngayon, sa harap ng napakaraming tao, ginaganyan mo siya. Kung minsan, okay lang. Pero ngayon nandito ako, ganyan ka pa rin. Sobra na yan, di ba? Sinasadya ko siyang tirahin. Lu, bulag ka ba? Siyang nagunjok sa iba, inaatake niya ako sa salita, ako ang biktima. Biktima. Ting, pangit ka. Hindi ba pwede na may magsabi, ay nako, tama na, huwag kang makinig sa mga sinasabi ng iba, sina Shaksha at ako ang pinakamabuting magkaibigan, at saka, hindi naman siya naiinggit sa akin. Paano siya magiging laban sa akin? Shishi, masyado kang mabait. Hindi mo talaga siya nauunawaan. Naiinggit lang siya kasi ang ganda mo. Kaya't sinadya talaga nilang targetin ka. Pati, may mga tao pang ginamit para ihiwalay ka. Ito ay... Diyos ko, hindi ko akalain na si Linsia ay ganito. Isang taong may masamang puso. Hindi na nakapagtataka na si Chin Shishi ay palaging nagdadala ng almusal kay Linsia. Sa tingin ko, malamang ay binubuli siya ni Linsia. Ako ay kaklase ni Linsia. Ako ang saksi. Karaniwan ay madalas na inaapi ni Linsia si Shishi. Siyang inggit kay Shishi. Dahil mas maganda siya, hindi ko na kayang tiisin ito. Susuportahan ko rin si Shishi. Sinasabi niyo na kinuha ko ang titulo niyang class beauty. Sino ba ang may pakialam? Maraming tao sa Linsia ang sumusuporta kay Shishi. Ano pa ang may dahilan mo? Nanggagaling ang itsura sa puso. Yung tulad mo na may ganitong kalagayan sa loob. Isang taong marumi at pangit. Anong magandang itsura pa ang aasahan? Ngayon, sa harap ng lahat, aalisin ko ang maskara mo para makita nilang lahat kung ano talaga ang itsura mo. Diyos ko. Parang diwata sa langit. Si Linsia, ang ganda niya. Sino ba ang dapat niyang pagselusin? Dapat siya pa ang pagselosan ng iba. Bukas ang paligsahan ng pinakamagandang babae sa paaralan. Mukhang walang duda ang panalo. Dahil sa kagandahan ni Linsia, panalo siya ng todo. Linsia, kapatid sa paaralan, hindi ba tayo nagkita nung nagsimula pa lang ang klase, sa harap ng gate ng paaralan? Ano kung ganoon? Ano kung hindi? Huwag kalimutan, si Lu, ang gwapong estudyante ng universidad. Ngayon ay ikaw na, may girlfriend na ngayon. Hindi maaaring si Linsia. Paano ka naging ganito kaganda? Chin Shishi, nakalimutan mo ba? Simula pa noong nag-aral ako, ganito na ang itsura ko. Nagkasakit lang ako ng kakaiba, kaya ako naging mataba at pangit. Ngayon, magaling na ako. Hindi ka ba natutuwa para sa akin? Ay, may alaala ako. Noong nasa campus pa ako, ang pinakamagandang dalaga ay si Linsia. Sa forum ng campus, nandoon ang kanyang larawan. Sobrang kapareho. Ay, nahanap ko na. Totoo nga, pareho talaga. Oo. Itong si Pangit Linsia, at itong si School Beauty Linsia, ay iisang tao pala. Oo nga. Totoo nga. Hindi ako nagkamali noon, Linsia. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa mga araw na ito, hindi ka ba talaga umiinom ng gatas na ibinigay ko sa iyo? Yung gatas na iyon.
Sa mga nakaraang araw, talagang medyo nagsawa na ako, pero hindi ko naman sinayang kahit kaunti. Binigay ko ang mga gatas sa mga taong nangangailangan. Ano? Sino-sino ang pinagkalooban mo? Sige, isipin ko nga, medyo marami nga ang mga taong binigyan ko. May mga auntie na naglilinis sa tabi ng kalsada, at may mga ligaw na kuting at tuta. Oh, tama nga, binigyan ko pa yung auntie sa paaralan natin, na nangangalaga ng basura. Talaga bang ibinigay mo ang gatas ko? Sa pangit na may mga peklat at nana sa mukha, ang pangit talaga. Oo, may problema ba? Sila ay mga taong may pangangailangan. Ginagawa ko rin ito para sa kabutihan. Tama ba ang sinasabi ko? Bumabalaan kita. Matagal na kitang tinitiis. Sa susunod na makita mo ako, humiwas ka, umalis ka. Sarap. Hilos. Tinitingnan mo lang siyang sinasaktan ako. Wala kang pakialam. Ako. Shishi. Ang mukha mo. Ang mukha ko. Ang mukha ko. Ang mga pigsa sa mukha mo. Bakit parang mukha ng yung nanay na nangangalap ng basura sa paaralan? Sobrang magkapareho. Aking mukha. Aking mukha. Linsia. Hindi tayo magkasundo. Linsia. Hindi kami magkatugma. Ang sama. Biglang ganito. Ang pangit. Baka may sakit na kakaiba. Opo, anong nangyari sa'yo? Pwede bang makita? Huwag na. Ayos lang ako. Allergic lang ako. Walang problema. Huwag kang tumingin. Shishi. Linsia, Junior, pasensya na. Sobra akong nagsalita dati. Mga walang kwentang salita. Taos puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Pasensya na. Gusto ko lang mangbully ng ibang mga girlfriend na masama, kaya sa hinaharap, mas mabuti na. Huwag na tayong magtagpo, kakapasok na ako sa klase. Estudyante Linsia, noon ay hindi ako mabuti ang pakikitungo sa iyo. Pasensya na, sana, mapatawad mo ako, at saka, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa mga nagawa kong mali sa iyo noon. At ako rin, si Linsia, classmate ko, patawarin niyo ako, at ako rin. Siya, noong nakaraan, hindi ba, sinadyang ay isolate ka, si Chin Shishi ang may kasalanan, nanghihikayat siya sa amin, wala kaming magagawa kundi gawin ito, ay, ganito talaga, lahat ito dahil sa kanya, lahat tayo ay nasa isang klase, ang mga nangyari noon ay nakaraan na, totoo ba? Shaksha, talaga bang hindi mo kami sinisisi? Hindi ako maghihiganti ng kusa, ngunit hindi rin madaling magpatawad, ang mga nang-aapi ay kasuklam-suklam, mas kasuklam-suklam pa ang mga sumisipa habang nasa lupa, nais ko lang. Sa hinaharap ay makapagtuon lahat sa pag-aaral, at hindi maapektuhan ng ibang bagay. Napakabukas palad mo talaga, siya, pwede ba? Ikwento mo sa amin kung paano ka nagtagumpay sa pagpapapayat. Wala akong pinapayat, kasi nagkasakit ako noon. Kaya ako tumaba at naging pangit, ngayon, gumaling na ako. Ganun pala iyon, siya, bumalik na ang ganda mo, ang unang pwesto sa patimpalak ng kagandahan bukas, ay wala nang iba kundi ikaw, hindi pa nagsisimula ang paligsahan, hindi pa tiyak kung sino ang mananalo o matatalo, tama, si Shishi namin, ay si nanay ni Senior Lu. Mas malaki ang tsansa niyang manalo kaysa sa iba, mas malaki si Linsia. Pero kanina, parang nagka-allergy si Shishi. Anong nangyari? Nagka-allergy lang. Sobrang mayaman si Senior Lu. Anong sakit ang hindi kayang gamutin? HMPH. Ayaw ko na kayong kausapin. Siya, naniniwala ako sa iyo bukas. Tiyak na makakakuha ka ng unang pwesto. Kaya mo yan. Sa mundong ito, tunay na ang kagandahan ay katarungan. Bumalik lang ako sa dati kong anyo. Ngunit ang mga taong ito ay para sa akin. Biglang nagalit at nag-away. Classmate Linsia. Tita, pasensya na po. Baka hindi na ako makapagbigay ng gatas sa iyo. Pero naghanda ako ng tinapay. Classmate Linsia, hindi ako nandito para humingi ng pagkain sa iyo. Nandito ako para magpasalamat sa iyo. Ayos na rin ang mukha mo. Bumangon ka na. Kung hindi dahil sa iyo, sa mga gatas na ibinigay mo sa akin, hindi ko kailanman maisip na magiging ganito ako kaganda. Ngayon, ako, sa wakas ay nagkaroon ka ng tapang, na harapin ng asawang gago ko, at maghain ng diborsyo. Ako rin ay nagkaroon ng lakas ng loob, na harapin ng bagong buhay, at bagong pag-ibig. Hindi mo kailangang ganito. Sa totoo lang, dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Nakita mo na rin. Noon, sobrang taba at pangit ko. Kung hindi mo ako tinulungan na uminom ng gatas, baka nasira na ang buhay ko. Kaya ito ba ay tinatawag na pagtutulungan?
Tinulungan mo akong gumanda. Tutulungan kita na maibalik ang iyong anyo. Tama, tungkol sa pagtutulungan. By the way, hindi ko pa alam. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Joanne. Mukha kang medyo mas matanda sa akin, kaya tatawagin na lang kitang Ate Wanwan. Sige, tatawagin na kitang Xiaoxia mula ngayon. Simula ngayon. Magkakaibigan na tayo, Magkakaibigan na tayo, magkakaibigan na tayo. Tama ba, Xiaoxia? Dapat kang mag-ingat. Ang babaeng si Qin Shishi. Ayon sa pagkakaalam ko, ang kakaibang bagay na pagpapalitan ng mukha, tanging ang mga bulate ng Miaojang lang ang makakagawa nito. Bulate. Talaga bang may ganitong bagay sa mundo? Meron nga, may isang kaibigan akong kilala, na nakapunta na sa Miaojang. Nakita niya ito ng personal, yung mga kakaibang mahika. Sayang nga. Ngayon, hindi ko siya makontak. Kung hindi, tiyak na matutulungan niya tayo. Ganito pala iyon. Xiaoxia, delikado ka ngayon. Dahil si Qin Shishi, kaya niyang gamitin ang ganitong masamang mahika. Siguradong hindi lang isa ang mga bulate sa katawan niya, kahit isa lang. Kung siya nga ay galing sa Miaojang, ang mga pamamaraan niya ay siguradong mas malala kaysa sa iniisip natin. Mas malupit pa. Sa tingin ko, mas mabuting lumipat ka na lang ng paaralan. Mahalaga ang buhay, di ba? Hindi. Hindi pwede. Bakit naman? Kahit na maganda ang bihing, pero sa mga marka mo, kayang-kaya mong pumasok sa ibang paaralan. Hindi kailangang manatili dito, at magpapapanganib. Bukas na ang patimpalak sa kagandahan. Ang mananalo ay makakapirma sa kilalang ahensya, at makakakuha rin ng maraming oportunidad at exposure. May dahilan akong kailangang manalo. Kailangan kong sumikat, kailangan makita ako ng lahat. Sa ganitong paraan lang, ang mga magulang ko at ang aking mga mahal sa buhay ay maaaring matagpuan ako. Sa nakaraang buhay ko, isang ulila lang ako buong buhay ko. Sa buhay na ito, gusto kong magkaroon ng pamilya. Sige na, Sia. Ayaw mong magsabi, hindi rin kita pipilitin. Pero si Sia, kung may kahirapan ka man, dapat mong sabihin agad sa akin. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Hindi kita pababayaan na mag-isa. Salamat. Ate Wanwan, ang insekto ay bumalik sa iyo. Hindi mo man lang ito napansin. Ang isip mo ay nababalot ng mantika. Wala ka ng kahit kaunting pag-iingat. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Ganyan ka na, yung batang si Lu. Titingin ba siya sa iyo ng mas matagal? Tatay, patawad po. Kasalanan ni Lin Xia iyon. Sigurado akong matagal na niyang alam. Nilagyan ko siya ng sumpa. Palagi siyang nagpapanggap na bobo. Pinlano niya ako. Naiikot-ikot lang ako ng isang ordinaryong tao. May mukha ka pa bang magsalita? Sino ba ang matinding nangako sa akin noon na kapag nakuha mo ang palitang uod, magagamit mo ito para umakyat sa mataas na antas at makahuli ng isang mayamang manugang? Kaya ibinigay ko sa iyo ang uod. Ngayon, ano na? Nasaan ang aking ginto? Nasaan ang aking pera? Alam mo bang gaano karaming pagsisikap ang kailangan para mag-alaga ng isang palitan na insekto? Gaano ito katagal? Tatay, tulungan mo ako. Tatay, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Lu Xingji, may nararamdaman siya para sa akin. Basta maibalik ko lang ang aking hitsura. Siguradong pakakasalan ako ni Lu Xingji. Tulungan mo naman ako, nanghihingi ako sa iyo. Lumabas ka, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ngayon ay wala na akong magagawa. Balikwas ng lason, hindi na mababago. Ayusin mo na lang sarili mo. Sinasabi ko sa iyo. 3 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Kung pagkatapos ng 3 araw, hindi ko makuha ang gusto kong pera, pumunta ka na lang sa impyerno. Nagbigay ako ng napakarami para sa iyo. Sa huli, parang nagbuhos ng tubig sa isang kawayan. Shishi, okay ka lang ba? Bumangon ka na. Lu Xingji, lumabas ka na. Hey, Shishi. 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 Ay, Shishi. Shishi. Lumabas ka, makipagkita ka sa akin. Sige, talagang nag-aalala ko sa'yo. Mag-usap tayo ng maayos, okay? Shishi, buksan mo ang pinto. Shishi. Dumating na si Lu Xingji. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Kung hindi ko makita si Lu Xingji, paano ko makukuha ang perang kailangan ni Iduo? At paano ko makakamtan ang paghihiganti kay Lin Xia? Shishi, sa wakas ay pumayag kang makita ko, ang mukha mo, at pati na ang katawan mo. Ano ba talaga ang nangyari? Napacheck ka ba ng doktor ng maayos? Ayokong makita mo ako na ganito.
Tanga kang babae, kahit ano pa man ang maging anyo mo. Alam mo naman yan. Hindi ako yung tipo na maglalaro lang ng damdamin. Mamahalin kita ng buong puso. Talaga ba? Kung ganoon, nung araw na iyon, bakit hindi ka lumapit para habulin ako? Kailangan kong kausapin si Lincia. Oh, sa tingin ko, ang sitwasyon mo ay halos katulad ni Lincia noon. Gusto kong itanong kung saan siya ginagamot para siguro mapabilis ang paggaling mo. Talaga? Totoo talaga? Oh, tama nga. Ano ang sabi ni Dr. Shishi? Shinji. Hindi kayang gamutin ng doktor dahil hindi ito sakit kundi isang sumpa, si Lincia. Siya ang naglagay ng sumpa sa akin. Sumpa. Imposible. Paano magiging posible si Lincia na magkaroon ng ganitong bagay? Shinji, hindi ka naniniwala sa akin. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Ngunit itong bagay na ito ay talagang hindi ka panipaniwala. At saka, hindi mo ba sinabi dati na si Lincia ang pinakamatalik mong kaibigan? Paano kanya masasaktan? Kilala mo ang mukha, pero hindi ang puso. Lu Xingji, isang tanong lang ang itatanong ko sa iyo ngayon. Tutulungan mo ba akong mag-higanti? Shishi. Bakit hindi na lang natin kalimutan na lang? Marahil mayroong hindi pagkakaintindihan dito, Lu Xingji. Bakit ka ngayon tumutulong sa kanya? Nagugustuhan mo na ba si Lincia? Ako. Sinasabi mo lang na pangit at tumaba na ako. Gusto mo lang, naiwanan ako pagkatapos ng lahat, hindi ba? Ngayon, kasama ko si Lincia. Kailangan may isa sa atin na mamatay. Sino ang pipiliin mo? Nag-aalangan ka pa, Lu Xingji. Ang cute mo naman. Naniniwala ka bang lalabas ako ngayon at sasabihin sa lahat na ikaw ay isang mapaglaro, na masamang tao? Huwag. Shishi. Tutulungan kita. Hindi ba sapat iyon? Sabihin mo, anong gusto mong gawin? Iyan ay mas mabuti. Bukas. Mahal na mga manonood. Matagal nang hinihintay, pagpili ng pinakamagandang bulaklak sa paaralan. Ngayon ay opisyal nang magsisimula. Una, gamitin natin ang pinakamainit na palakpak. Ipinakikilala ang unang kandidato, si Qin Shishi. Ito. Anong nangyayari? Ganito kalaki, sumali pa sa patimpalak ng kagandahan. At bakit siya may suot pang maskara? Sino ba ang nakakaalam? Baka naman para lang makuha ang atensyon. Kahapon, nakita ko mismo, si Qin Shishi, may nana sa mukha. Sa totoo lang, ang ganda niya kumpara kay Ate Wanwan. Ganap na nagpalitan na. Bakit siya naglakas loob pang umakyat sa entablado? Magandang araw, ako si Qin Shishi. Sigurado akong nagtataka kayong lahat. Bakit ako ganito kataba? Pero nandito pa rin sa entablado. Pero sa totoo lang, isang linggo na ang nakalipas. Isa pa rin isang 100 kilo na magandang dalaga. Imposible kaya, lumita ba ng ganito sa isang linggo? Maling yun, di ba? Ako ang magpapatunay. Ako at si Shishi ay magkaklase. Noon, talagang maganda siyang babae. Ako rin ang magpapatunay. Mas payat si Shishi noon kaysa ngayon. Diyos ko. Hindi kaya kumain siya ng gamot na pampataba. Ang bilis naman niyang tumaba. Ngayong araw, nag-ipon ako ng lakas ng loob para tumayo dito. Dahil nitong mga nakaraang araw, nakaranas ako ng matinding pambubuli. Gusto kong magsalita rito. Pero natatakot ako. Natatakot akong sabihin ang katotohanan. Baka mas lalong mapahamak ako. Ayos lang, Shishi. Ngayon, tayong lahat, suportado ka namin. Magtiwala ka at sabihin mo ng buong tapang. Kami ang bahala sa'yo. Huwag kang matakot. Nandito kami lahat. Hahanapin namin ang mga masama para kami ang maghuhukom para sa'yo. Mga tanga na to. Talagang ito lang ang uubra. Salamat sa lahat ng suporta. Ang taong gusto kong isumbong ngayon ay ang kaklase kong katabi, si Lincia. Noong nakaraang panahon, ako at si Lu Xingji mula sa Student Council, nasa magkasama si Lu Zuzang. Si Lincia ay nagseselos sa akin. Muling-muling siyang nanggugulo at nanghihikayat para mapalayo ako kay Lu Zuzang. Ayaw ko. Kaya pa ulit-ulit siyang nanghuhusga sa akin ng masama para mapalaki at pangit ako. Pati na rin sa pagkain ko. Nilagyan ng pagkain ng baboy sa loob ng 1 linggo. Nadagdagan ako ng 100 kilo. Diyos ko, paano may taong ganito kasama gumawa ng ganitong labis na bagay? Lincia. Familiar sa akin ang pangalang ito. Hindi kaya siya yung pangatlong klase, yung mataba na nakakatakot na may mga uka-uka sa mukha, yung pangit na halimaw. Siguro, sinasabi nga nila na ang itsura ay nagsisimula sa puso, yung mga pangit ang itsura, karaniwan ay mas masama ang ugali. Sigurado siyang naiinggit kay Qin Shishi. Kakatapos lang niyang gumawa ng masama, hindi ganito. Huwag kayong makinig sa mga sinasabi niya. Maganda si Lincia sa totoo lang. Hindi siya maaaring mainggit kay Qin Shishi. Bola-bola. Ano bang halaga ni Lincia?
Nagsasalita ako. Noong una si Shishi, pero siya ang pinakamagandang babae sa klase. Kaka-graduate lang niya mula sa pagiging crush ni Lo. Si Lin Xia, nagsira sa kanya, na naging dahilan para magmukhang pangit at tumaba. Siya ay naiinggit kay Shishi, nakipaglandian sa paboritong lalaki sa klase, kaya ginawa ang ganitong kasamaan. Isang tunay na salbaheng tao. Hindi ko man kilala si Qin Shishi, pero kilala ko si Lu Xingji ng mabuti, isang presidente ng student council na may perpektong pagkatao. Ang babaeng gusto niya bilang nobya, pwede bang pangit iyon? Ang ganitong masamang tao ay hindi karapat-dapat sa paaralan. Paalisin si Lin Xia sa paaralan. Paalisin sa paaralan. Paalisin sa paaralan. Talagang ang mga tanga na ito ay nasisiyahan dito. Masaya ba si Qin Shishi sa paggawa ng mga chismis? Diyos ko, sino iyon? Ang ganda-ganda niya. Kaibigan, pumunta ka rin ba rito para i-report ang masasamang gawain ni Lin Xia? Ako nga ang sinasabi ninyo, si Lin Xia. Ako nga ang sinasabi ninyo, si Lin Xia. Siya si Lin Xia. Hindi kaya, si Lin Xia ba yun, na mukhang bola na pangit? Oo, sinasabi ngang pangit at mataba si Lin Xia. Paano siya magiging ganito kaganda? Dahil nagkaroon ako ng kakaibang sakit, kaya ako naging mataba at pangit. Sa mga nakaraang araw, abala ako sa pagpapagaling. Wala talagang oras para magselos sa iba. Qin Shishi. Sa harap ng maraming tao, ang paninirang puri sa akin ay may legal na pananagutan. May punto ka. Mas maganda si Lin Xia kumpara kay Qin Shishi. Paano siya magseselos kay Qin Shishi? Hindi naman sigurado iyon. Narinig ko na si Senior Lu, ang campus heartthrob, noong nakaraang panahon, ay malapit kay Qin Shishi. Baka nga, dahil dito si Lin Xia, ay nagbawi laban kay Qin Shishi. Ganun ba, mga kasama? Nasa upuan ng hurado ngayon si Lu, ang campus heartthrob. Siya lang ang pinakaalam sa katotohanan. Senior Lu. Bilang presidente ng student council, palagi kang patas at mahigpit, lalo na ngayon. Ikaw ang tagapag-ayos ng paligsahan ng campus beauty, kaya dapat ay mas alam mo kaysa sa iba. Sino ba talaga ang pinakamagandang babae sa isip mo sa paaralan? Ang ibig sabihin ni Lin Xia ay, si Senior Lu ang hinahanap ay si Lin Xia. Ako ay miyembro ng student council. Maaari akong magpatunay. Kamakailan lang si Pangulong Lu ay talagang naghahanap ng tao. Yung iyon nga, ang nag-iisang babaeng tumanggi sa kanya. Sabi niya mismo na hindi niya pwedeng mahalin ng iba, at ang taong iyon ay si Lin Xia. Ano? Ang ibig mong sabihin ay, si Senior Lu ang unang lumapit kay Lin Xia. At tinanggihan pa siya. Grabe namang balita ito. Nandito lang si Senior Lu. Mas madali kung tanungin mo na lang si Senior Lu mismo. Ano ba talaga ang nangyayari kay Senior Lu? Sabihin mo na, magsalita ka na, Senior Lu, Lu Xingji. Sabihin mo ng malinaw sa harap ng lahat, sino ba talaga ang gusto mo? Kailangan mong magbigay sa akin ng sagot ngayon. Ako. Nagdadalawang isip ka pa, Lu Xingji. Kailangan mo nang maging isang bituin. Ayaw mo namang maging isang lalaking nag-iiwan ng mga tao, di ba? Lu Zuzang, gusto mo bang magkamali ulit? Lahat ng sinabi mo ngayon ay magiging isang mantsa na hindi mo na mabubura sa hinaharap kung ipipilit mong takpan si Qin Shishi. Sa oras na iyon, lalala lang ang sitwasyon. Mga kilos mo. Sapat na. Sawa na ako sa'yo, Shishi. Maaari kitang tulungan, ngunit hindi ko pwedeng baligtarin ang katotohanan. Walang kwenta yan. Estudyante Lin Xia, hindi ka naman talaga ginawa ng ganoong bagay, hindi ba? May sakit nga ang mukha mo. Katulad ng sakit ni Lin Xia noon, siguro pwede nating tanungin si Lin Xia kung paano niya ito gumaling. Layo kayo rito. Bakit tumakbo ka? Bakit ka umalis? Si Lin Xia. Pasensya na. Sa lahat ng ito, na hindi kinakailangang abala, ipinapahayag ko na hindi na kailangang ipagpatuloy ang kompetisyon. Ang huling nagwagi ay si Lin Xia. Agad kong aayusin ang mga mataas na opisyal ng kumpanya upang pirmahan ka ng kontrata bilang ahente at iaakma sa iyo ang pinakamahusay na mga mapagkukunan. Buong pusong tutulungan kang sumikat sa industriya ng libangan. Ang saya, basta maging sikat lang ako. Ang tunay kong mga magulang, kung makita nila ang kakaibang marka sa aking pulso, siguro hahanapin nila ako, hindi ba? Perpekto, Miss Lin, ang galing mo talaga mag-pose. Ang ganda ng kuha nito, parang perpektong modelo ka talaga, naniniwala ako, sigurado akong magiging sikat ka balang araw. Salamat, walang anuman, Miss Lin, gawin ko lang ang nararapat. Ako oo,
ang aming binata, naghihintay pa rin sa'yo sa labas. Dali ka na at pumunta. Binibini Lin, ang aming Ginoong Lu, ay nasa labas, na matiyag ang naghihintay sa'yo buong umaga. Sabi namin sa likod ng mga eksena, hindi pa namin nakikita si Ginoong Lu. Sino bang babae ang pinahalagahan mo ng ganito? Nakatayo kayong dalawa dito ah. Talagang para kayong itinadhana. Hindi kami magkakilala. Salamat sa pagod mo. Dati, ako ang may kasalanan. Naniwala ako sa isang panig na kwento ni Qin Shishi, at sinabi pa ang maraming salitang nakakasakit sa iyo. Talagang pasensya na. Ang mga nakaraan ay nakaraan na. Kung wala nang ibang bagay si Ginoong Lu, pagod na ako. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Gusto ko lang sanang itanong sa'yo. Naaalala mo ba, noong nagbukas ang klase, nagkita tayo. Noong panahong iyon, ikaw sa akin. Wala bang kahit kaunting pagkagusto? Wala. Oo nga, kasi nagawa ko na ang maraming masakit sa'yo. Malabo kang magpatawad sa akin. Pasensya na. Pasensya na, hindi na ako muling gagambala sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, ang mga resources sa traffic na ipinangako ko sa'yo, hindi namin babawasan kahit kaunti man lang. Ang tawag ngayong araw, dito na magtatapos. Mayroon pa ba kayong gustong idagdag? Oo, Ginoong Lin. Kamakailan lang, ang aming subsidiary, kakasain lang ng isang artista na ang pangalan ay Lin Xia. Napakalaki ng potensyal, pakisilip na lang. Pangalawa at pangatlo, halika kayo dito. Anong nangyari, kuya? Kuya? Anong nangyari, kuya? Tingnan nyo. Wow! Ang ganda ng batang ito. Kuya, hindi ka naman nai-inlove, di ba? Ikaw, bunso, tingnan mong mabuti. Kuya ay para sa iyo. Tingnan mo ang pulso ng batang babae. Pulso. Diyos ko, ito. Ang buwan na peklat ng batang babae ay eksaktong kapareho ng sa atin. Posible bang siya ang kapatid nating hinahanap ng maraming taon? Tingnan mo ang peklat. Malamang ganito na talaga ang galing ni kuya. Sa mga nakaraang taon, sa wakas may balita na tungkol sa ate. Kuya. Ito ang dokumento natin. Pinadala ito ng tao mula sa ating subsidiary. Tama, parang ganoon nga, mga estudyante mula sa Being Academy. Kuya, ano pa ang hinihintay natin? Dali na, punta tayo sa Being Academy para sunduin si ate. Siguraduhin natin ng maayos. Tara. Hello. Opo, si Lin Xiao ito. Naiintindihan. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang bahala. Sisiguraduhin kung walang mali. Sino si Papa? Nakakagulat na napasigaw ka ng ganito. Siya ay ang Lin, ikatlong anak ng pamilyang Lin na pumunta sa kabisera. Pamilyang Lin. Aling pamilyang Lin? Sandali. Sinasabi mo ba na sila ang pinakamalaking shareholder ng aming paaralan? Ang mga pinuno sa Shangjing, pamilyang Lin. Oo, si Xia Tianying Xinsheng. Tama. Mahalaga ito. Makakaangat ba ako sa posisyon sa susunod na taon? Makakakuha ka ba ng mas magagandang resources? Nasa pagkakataong ito na lahat, Tay. Alam mo ba kung ano ang dahilan ng kanilang pagdating? Hindi ko alam ang tiyak na layunin nila. Sa Exhiation Hinksen Hall, sabi lang ay may hinahanap silang tao. Sa Exhiation Hinksen Station, kung isasama ang oras, nasa kalahating oras na lang ang natitira. Mabilis. Sumama ka sa akin sa labas para magbantay. Ngayon, huwag sanang magkaroon ng abala. Sige. Tara, punta sa Xinjiang bukas. Bakit personal na sinalubong ng punong guro si Lu Xingji sa pintuan? Bakit siya mismo ang bumati sa pintuan? May malaking tao ba ito? Maligayang pagdating, maligayang pagdating, maligayang pagdating sa ilang mga binatang Ginoo ng pamilya Lin. Isang karangalan ng inyong pagdating. Pasensya na kung hindi namin kayo naabutan agad. Nako. Kahit ang mga miyembro ng board ay yumuko ng ganito. Sino ba talaga ang mga taong ito? Mahalagang tao. Tunay na mahalagang tao. Maaari bang malaman, mga Ginoo, ano ang dahilan ng inyong pagbisita? Mula kay Ginoong Lin ba? Mayroon bang bagong utos na ipinaabot? Kung kaya kong gawin, gagawin ko. Dapat ibigay ang lahat ng makakaya. Kilalang kilala mo ba itong taong ito? Ito, siya si Lin Xia. Kilala mo siya. Ginoo Lin. Ito ang inyong anak na si Lu Xingji. Siya ang presidente ng Student Council.
Palaging naglalakad-lakad sa paaralan, kaya mas marami siyang kakilala, kaysa sa akin na matanda na. Mas marami talaga. Ang mahalaga ay kilala niya. Siya ay mula sa pamilya namin, ang Lin. Siya ay aming pamilya, Lin, ang noalay na kapatid na babae namin. Sa pagkakataong ito, nandito kami para sunduin siya pabalik sa Lin pamilya. Ano? Sinasabi mong si Lin Xia ang anak na babae ng Lin pamilya. Siyempre, itong mantsa sa buwan sa kanyang tiyan. Ito ang natatanging birthmark ng pamilya namin, Lin. Yung birthmark sa kamay niya, kasing-kasing ng sa amin. Siguradong siya ang kapatid namin. Bakit? Nagdududa ka ba sa amin? Hindi ko magawa, hindi ko magawa, hindi ko magawa. Pasensya na, nakasakit ako ng loob. Magpapadala na ako ng tao. Punta ka kay Lin Xia para kunin siya. Ayaw na, Ginoo Xiao. Matagal na kaming nahiwalay ng kapatid kong babae. Ngayon, sa wakas may balita na. Gusto kong personal na hanapin siya. Bigyan siya ng isang sorpresa. Sige. Sige na. Bakit hindi nyo pa dinadala ang 3 binatang Ginoo? O sige, pakiusap, dito po ang 3 binatang Ginoo. Sige po. Lin Xia. Sino ba ang mag-aakala na siya ay ang panganay na dalaga ng pamilyang Lin sa Shangjing? Napakayaman nila. Ang pamilyang Lin sa Shangjing ay halos kontrolado ang lahat ng bagay. Kung ako ay maging malaking prinsesa ng Lin sa huling himpapawid, hindi ko ba kayang bayaran ang pera ni tatay? Kung ganun, lahat ng kailangan ko ay masasagot ko na. Lin Xia, kinako mo ang lahat ng akin. Ngayon na ang tamang panahon para ako'y maghiganti. Ang natitirang elemento ng lason sa katawan mo. Sa pag-iipon nitong panahon, sakto lang para magamit ko ito sa isang palitan. Ngayon, gusto kong palitan ang iyong birthmark. Mga binibini, ito si Lin Xia. Tulad. Sobrang kamukha niya. Sobrang kamukha ng nanay noong bata pa siya. Talagang kasing-kasing. Kuya. Papasok na ba tayo ngayon? Makikilala ba natin si Bunso? Hindi, maghintay ka pa. Gusto kong makita si Shaksha. Walang buhay namin. Paano nga ba ang takbo nito? Si Lu Xingji, di ba? Oo. Maaari mo bang sabihin sa amin, kumusta ang buhay ni Xia sa paaralan? Nabubuli ba siya? Si Lin Xia, estudyante napakaganda. Paminsan-minsan, may mga tao ring naiinggit, pero ang karamihan sa mga tao ay napakamahigpit sa kanya. At saka, si Lin Xia ay nasa tuktok ng kanyang mga marka. Talagang napakahusay. Hindi nakakapagtaka na siya ang bunso ng pamilya Lin namin. Siyang tunay na magaling. Pagkatapos nito, hindi lang ang mga tao sa paaralan ang manghihiyaw kay Xia. Kahit ang buong mundo ay manghihiyaw sa aming pamilyang Lin, ang pinakamatatag, kapatid na lalaki at nakababatang kapatid. Hindi na ako makapaghintay. Sige, mauuna na akong makipagkita sa kapatid na babae. Itong taong ito. Xia. Ikaw ay. Xia. Ang gwapo ng taong ito, bakit parang pamilyar siya? Nakita ko ba siya dati? Oo, ikaw nga, alam ko. Siya ang taong iyon, isang napakasikat na atleta, si Lin Yifei, di ba? Yung basketball na henyo. Nako. Paano siya nakarating sa ating paaralan? Narinig ko na malakas ang background ni Lin Yifei. Talagang napakalakas nito. Siguradong si Lin Xia ang may karelasyon sa labas ng paaralan. Isang lalaki na nakakaakit sa kanya. Sa loob ng paaralan, nakatali siya kay Lu Xingji. Sa labas ng paaralan, may karelasyon siyang sikat na artista, si Lin Yifei. Sobrang kapal ng mukha mo. Ikaw. Inakap mo pa akong sampailan. Dito ay paaralan. At nang ahas ka pang sampailan ako sa paaralan. Ano ba kung sampailan kita? Nang ahas kang manakit sa akin. Ako ang anak ng mayamang pamilya ng Jinlin. Parang ayaw mo nang mabuhay. Punta kayo sa pamilya Lin sa Beijing. Kayo. Sino ba talaga kayo? Kami. Ay mga kapatid ni Lin Xia. Hindi ba ulila si Lin Xia? Kailan pa naging ganun? Ang kuya ni Lin mula sa Jing. Pero ang pinakamataas na Panginoon ng marangyang pamilya, na may kayamanan na kayang talunin ng isang bansa, sa sinaunang panahon, katumbas ito ng isang prinsipe. Talaga bang totoo? Kailan pa nagkaroon si Lin Xia ng ganitong kalakas na background? Tingnan mo, personal pang dumating ang principal. Maaari bang maging peke ito, kuya? Ako ang iyong nakatatandang kapatid, Lin Yushen. Ako ang iyong pangalawang kapatid, Lin Shuyu. At nandito rin ako. Ako ang iyong pangatlong kapatid, Lin Yifei. Imposible. Paano ito posible? Si Lin Xia ay isang bata na walang ama at ina. Paano kayo magkakaroon ng ganitong galing na kuya? Kayo. Sigurado akong nagkamali kayo ng tao. Lumapit ka dito kay Xia. Lumuhad at mag-sorry. Bakit naman? Dahil siya ang nag-iisang anak ng pamilyang Lin sa Jing, na babae. Pero babae lang siya.
Paano ninyo masasabing na siya ang tunay na dugo ng pamilyang Lin? Kung sakaling mali ang pagkakakilala ninyo sa amin, hindi pwedeng mangyari iyon. Ang dugo namin sa Lin pamilya ay may sariling marka ng buwan sa katawan. Naiimbestigahan na namin ito sa kamay ni Sia. May marka ng buwan ng aming Lin pamilya. Kayo talaga ang kapatid ko. Talagang meron akong peklat na ito sa kamay. Dali, Sia, iunat mo ang braso mo para makita nila ang atin. Nitinjing buwan na peklat ng pamilya Lin. Paano nangyari iyon? Paano naman nawala? Sabi ko nga naman, wala siyang birthmark. Isang manok na bundok pa ang ako na parang phoenix. Nakakatawa talaga. Natatamaan kaya si Sia ng maling braso? Hindi pwede. Tiyak kung nandito nga ito. Paano nangyari ito? Talaga bang? Kuya, naniniwala kayo sa akin. Noong una, talagang nasa pulso niya. Lin Sia. Nagsisinungaling ka pa rin, Chin Shishi. Hindi siya nagdudulot ng masama pagkatapos. Hindi na ba siya pupunta sa paaralan? Bakit siya biglang dumating ngayon? Mga kaibigan, gusto kong ipaalam sa inyo. Bakit walang birthmark si Lin Sia? Dahil, yung birthmark ni Lin Sia sa kamay, ay siya mismo ang nag-drawing. Nagsisinungaling ka, Chin Shishi. Siguradong ginamit mo anumang kakaibang paraan para mapalitan ang mga bagay sa akin. Noon, pamayat ako at pangit. Lahat yan ikaw. Sila ka nagsisinungaling lang din. Saan ba sa mundo may mga ganitong bagay na walang laman? Anong gagawin ng kuya ngayon? Sino ka? Kuya. Ako si Chin Shishi. Kapatid niyo ako. Tingnan mo, yung sinasabi niyo kanina, yung mingtang na may hugis buwan, nasa akin pala. Grabe, Shishi. Yung mingtang na hugis buwan, nasa braso mo pala, kaya pala ikaw talaga. Tunay na anak ni Lin Jia Ganjin. Kuya, si Zhou Qin ang pinakamatalik kong kaklase. Palagi siyang nasa panig ko. Hindi niyo dapat pabayaan siyang magdusa. Kuya, sino ba ang dapat nating pagkatiwalaan? Kanino ba ang marka? Sino ba ang natural na pagkakatiwalaan? Pinaniniwalaan ko ang hatol ng kuya. Ate Shishi, pwede ba kitang tawaging ganito? Siyempre, pwede naman, kuya. Tama, Shishi, ngayon na natagpuan mo na ang pamilya mo. Ano ang susunod mong gagawin? Ate, kuya, at bunso, kailangan nyo talagang ipaglaban ako. Wala akong pamilya dati, itong si Lin Sia, palagi akong inaapi. Kasama ang buong klase niya, pina-isolate ako, tinatawanan ako, at sinisiraan pa ako sa iba't ibang paraan. Ganito ang mukha ko, dahil sa kanya. Ano? Paano magiging ganyan si Lin Sia? Imposible, kuya. Hindi ka naniniwala, maaari mong itanong kay Xingji. Tama nga, si Xingji ngayon ay boyfriend ko. Lu Xingji. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang nangyayari? Tiyak kong naaalala, si Chin Shishi, walang ganitong tanda sa balat siya. Pero ano ba talaga ang nangyayari? Xingji, sabihin mo na. Sabihin mo ng malinaw sa harap ng mga kuya. Totoo ang sinasabi ni Shishi. Lin Xiao. Si Shishi. Sinasabi niyang totoo talaga. Ako ang boyfriend niya. Pero, hindi ko alam. Kung siya ay nabully. Paano mo hindi alam? Lu Xingji, akala mo ba nagsasawa ka na sa pagkabako at pangit ko na, kaya ayaw mo na sa akin? Ikaw na anak na suwail. Bakit hindi ka man lang mag-alala sa girlfriend mo? Pasensya na po, Ginoo Lin. Sa susunod, mahigpit kong papakainin siya. Siguraduhin mong mapanatili ang disiplina. Pangangalagaan mo ng mabuti si binibining Chin Shishi. Akin ang pagkakamali. Ginoong Lin. Hindi ko nagampanan ang tungkulin ng isang kasintahan. Patawad. Pakiusap, parusahan mo ako. Sige na, pwede kong hindi na lang sagutin ang bagay na ito. Pero si Shishi ngayon ay kapatid ko sa pamilya Lin. Kahit pa man siya ay nasira ang mukha, ikaw, Lu Xingji, kailangan mong hindi siya iwanan at talikuran, kung tungkol naman sa amoy. Siyempre, huwag kang mag-alala, Ginoong Lin. Ginoong Lin. Ako si Lu Xingji, hindi ako yung tipo na nagsisimula ng gulo tapos iiwan lang. Pangako ko sa inyo, mabubuti ko si Shishi. Sige na. Ngayon na nahanap na rin ang kapatid mo, uuwi na tayo. Mga kuya, hindi nyo ba ako isasama pa uwi sa pamilya Lin? Hindi pa maayos ang mga kwarto sa bahay. Pagkalipas ng ilang araw, kami mismo ang kukuha sayo. Bakit? Mukhang nagmamadali ka. Hindi naman, matagal na akong hindi nakakaranas ng pagmamahal ng pamilya. Kaya medyo naiinip na ako. Gustong-gusto ko nang makasama kayo araw-araw. Walang anuman. Darating din ang araw na iyon. Huwag kang mag-alala. Sige na. Umalis na tayo. Ate,
Kuya, at bunso, hindi ba kayo maghihiganti para sa akin? Sobrang pinahirapan ako niya. Ay nako, ate, kuya, at bunso, kailangan nyo talagang ipaglaban ako. Sobrang labis na siya nitong mga nakaraang araw. Sobrang pinagtitripan ako niya. Hindi ko na kayang mabuhay. Nagpapanggap na ako ang anak ng Lin, at naglakas loob pang hamakin ang dugo ng Lin. Dapat talagang maghiganti sa utang na ito. Ngunit, Shishi, tayo bilang mga tao ng Lin, ikaw pa ang anak ng Lin. Ang mga bagay na ito, hindi na kailangan tayong kumilos ng personal. Naiintindihan mo ba, kuya? Hindi ko naiintindihan. Naiintindihan ko si Lin Xiao. Gagawin ko na, ipapaalis ko si Lin Xia sa paaralan. Nasiyahan ka ba sa ganito? Naiintindihan mo na, di ba, kapag nalaman na ng lahat, na ikaw ang anak na babae ng pamilya Lin. Syempre, may mga tao, na mag-aalis ng lahat ng balakid para sa'yo, at siya. Mukhang hindi pa nga niya mahanap ang lugar na pwedeng mag-art, kahit saan. Kuya, naiintindihan ko na. Pero ayokong siya, ay huminto agad sa pag-aaral. Gusto kong dahan-dahan lang. Paano kaya, kung hayaan natin siya, na akuin ang lahat ng basura sa buong paaralan? Yifei. Anong nangyari, Lin Xia? Hindi ka ba nagtatrabaho sa labas? Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon ng tuwid para kunin ang lahat ng basura ng buong paaralan. Dapat mo akong pasalamatan ng mabuti. Syempre, pwede mo rin akong tanggihan, maliban na lang kung ayaw mo nang manatili sa bihing. Si Lin Xia, magsalita ka naman. Gusto mo bang mangolekta ng basura? Ang bihing ay hirap kong naipasa. Bakit ko kailangang sumuko? Hindi naman basta-basta mangongolekta lang ng basura. Handa akong gawin iyon. Sige, magpasalamat ka na lang, Lin Xia. Lin Xia, hindi pa ito ang katapusan. Antayin mo lang. Di magtatagal, mauulit ko ang dati kong ginagawa. Kunin ang lahat ng sa iyo. Gawing wala kang anuman, kahit mas mababa pa sa isang pulubi. Huwag kang magpakitang gilas dito, Chin Shishi. Kung ang kakayahan mo ay ang kunin ang lahat sa akin, bakit? Isa lang ang kinuha mong mantsa. Ang ganitong pakikinig sa hangin ay hangin. Ang pakikinig sa ulan ay pamilya ng ulan. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Hindi ko kailangan. Lin Xia, hintayin mo ako. Sige na, Shishi, ngayon ay ikaw na. Siya ang panganay na anak ng pamilya Lin. Madali lang siyang harapin, parang laro lang. Kailangan mong magpakatatag. Huwag mong kalimutan, ang dignidad ng panganay na anak ng pamilya Lin. Ayos na, ikalawang kuya. Nabibigo ako dahil sa kanya. Medyo matagal na. Medyo hindi ko na kontrolado. Walang problema. Sige, hindi na rin maaga. Uuwi na muna kami. Sasamahan kita pagkatapos ng 3 araw. Tara na, Palem, mga kuya. Haha, Miss Shishi. Kung may problema ka man, sundin mo lang ang utos ko. Haha, ang batang pasaway. Halika dito. Hurry up, tulungan mo siyang, sa iyong nobya. Oo, yung si Miss Shishi. Kung ganun, hindi na kita istorbohin, mga kabataan. Shinji, sa tingin mo ba ayaw mo na sa akin ngayon? Ay, paano naman mangyayari yon, Shishi? Hindi ko lang inaasahan, mayroon ka pang ganitong uri ng pagkakakilanlan sa pamilya Lin. Kaya sinabi ko kanina, nung inaapi ni Lin Xia ako, bakit hindi ka nagsalita para sa akin? Pero Shishi, si Lin Xia, talagang hindi ka naman inaapi. Natakot lang akong magsinungaling. Papasukin kita sa problema. Hindi maganda ang impresyon nila sa akin. Mas mabuti siguro na ganito ang isipin mo. Kung hindi, tiyak na, papapunta ang 3 kuya ko para ayusin ka. Sige na, biro lang yan. Ikaw ang pinakamamahal ko. Paano ko naman kayang saktan ka? Halika, samahan mo akong mamili. Tara na. Kuya, pangalawa, bakit niyo siya ginagandahan ng loob? Si Chin Shishi, halata namang may problema siya. Anong nangyari? Ang tanda sa balat ay tunay kung nasa kamay niya, hindi ba? Pero si Lin Xia, at ang nanay natin noong bata pa siya, parang magkapareho sila. Si Chin Shishi naman ang pangit. Paano siya magiging kapatid natin? May kutob ako na tama ako. Si Lin Shi, tiyak na, ang ating nakababatang kapatid na babae. Kuya San, sobra kang nagmamadali. Sa totoo lang, mula pa noong simula, napansin namin ng Big Brother na may kakaiba kay Chin Shishi. Pero, yung tungkol sa birthmark, sobrang kakaiba talaga. Yung birthmark sa kamay ni Chin Shishi, hindi mukhang pekeng. Isipin mo nga, yung eksplosibong birthmark ng ate natin. Bakit biglang lumitaw kay Chin Shishi? Kaya naisip ko, yung kabutihang ipinakita ni Kuya sa kanya kanina, dapat ay pansamantala lang ito. Para mapakalma siya, para hindi siya mag-ingat masyado, talaga. Kung hindi,
Ano pa, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Kuya at pangalawang kuya, di ba masyadong halata na Jin agaya ninyo? Naloko mo pa nga ako. Kung pati ikaw ay hindi ko maloloko, paano ko pa mapapaluwag si Qin Shishi at mapapababa ang kanyang bantay? Ikalawa, bago ka umalis kanina, hinawakan mo ba ang ulo ni Qin Shishi para kumuha ng kanyang buhok? Walang problema. Maganda, kahit paano magbago ang birthmark, hindi magbabago ang dugo at DNA. Ayan. Grabe, kuya at pangalawang kuya, anong klase ng ulo ang meron kayo? Ganito lang kasimple ang paraan. Agad na ipadala ang buhok sa sentro ng pagsusuri. Bantayan mo ng mabuti si pangalawa. Siguraduhin walang pagkakamali. Opo, huwag layaang may sinumang may masamang intensyon na mang-api sa kapatid kong babae. Bakit? Sobrang hirap kong hanapin ang pamilya ko. Pero ganito ang nangyari. Tanda nila ay ang peklat, hindi ang tao. Sinasabi mo ba na sa muling pagkabuhay ko? Kailangan pa akong apihin ni Qin Shishi. Hindi ako papayag, hindi ako papayag. Siya. Anak, anong nangyayari sa'yo? Narinig ko kasi na pagkatapos ng paaralan, ikaw na ang nag-iipon ng basura at pati na rin sa pamilya Lin. Bakit si Qin Shishi naging anak ng pamilya Lin? Ano bang nangyayari dito? Ate Wanwan. Sige na, Xiaoxia. Huwag kang matakot. Nandito ako. Mag-relax ka. Kahit ano pang mangyari sa hinaharap, palagi akong nasa panig mo. Yung mga tao sa pamilya Lin ay talaga namang mga kapatid ko. Dapat ay ako ang hinahanap nila, pero pinalitan ni Qin Shishi ang aking tanda sa balat, kaya ngayon si Qin Shishi lang ang kinikilala nilang kapatid na babae. Siyempre, si Qin Shishi nga iyon. Muling nilagyan ka ng salamangka. Tama, Xiaoxia, yung sinabi ko sa'yo dati, yung kaibigan ko, bumalik na siya sa Maynila. Eksperto siya sa mga salamangka. Kung magtitiwala ka sa akin, dadalin kita para makita mo siya. Baka makatulong siya sa atin ng malaki. Siyempre, naniniwala ako sa iyo, Ate Wanwan. Basta't maipapakita ang tunay na pagkatao ni Qin Shishi at maibalik ang lahat ng sa akin. Ano man ang kailangan mong ipagawa sa akin. Okay lang. Sige, umalis na tayo. Umalis. Sige na, tapusin na natin. Dito na lang natin tapusin. Masaya ako ngayong araw. Masaya ka, okay na yun. Umalis ka na agad. Bakit si Qin Shishi? Nagiging maganda na siya. Naging pangit si Lin Xia. Bakit mas gumanda si Lin Xia? Pero si Qin Shishi ay naging ganito. At yung birthmark na yun, alam kong naaalala ko talaga. Nagsimula ito sa kamay ni Lin Xia. May koneksyon sa pagitan nila. Siguradong may something dito. Hindi kilalang lihim. Sinusundan ko si Qin Shishi. Marahil makakatuklas ako ng ilang katotohanan. Ito ba ay hindi paaralan? Isang abandonadong storage room ba ito? Ano ang ginagawa ni Qin Shishi dito? Itay, bakit ka sumisigaw? Nakuha mo na ba ang pera na kailangan ko? Huwag kang mag-alala. Ado, tingnan mo, ito si Lu Xingji. Ang mga bagay na binili niya para sa akin ngayon, nagkakahalaga ito ng ilang libo. Hindi lang yan. Gumagamit pa rin ako ng palitan ng orasayon. Ang natitirang huling lakas ko. Pinagpalit ko ang birthmark namin ni Lin Xia. Ngayon, gamit ang birthmark na ito, ako ay isang anak na babae ng Lin family sa Beijing. Naging malaking prinsesa na ako. Basta makapasok lang ako ng maayos sa Lin family. Magkano ang gusto mong makuha natin sa hinaharap? Magkano ba ang meron ka? Haha. Anak ko. May kakayahan ka pa rin. Matuwid na anak, basta magtulungan tayo ng ama at anak. Itong pamilya Lin. Sa huli, mapupunta rin sa atin ito. Ganito pala ang katotohanan. Lahat ng sinabi ni Lin Xia ay totoo. Kaya ibig sabihin, dati pang pumangit si Lin Xia, ay dahil kay Qin Shishi, itong mapanirang babae, na siya mismo ang gumawa nito. Hindi pwede. Kailangan kong itigil ang lahat ng ito. Sabihin mo sa tatlong magkakapatid na Lin. Tulungan si Lin Xia na patunayan. Sino? Tara. Pumasok. Sino mang walang pakialam, na nang ahas makikinig dito. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ako. Qin Shishi, sino talaga kayo? At saka, ano ang palitan ng insekto? Ano ba talaga ang nangyayari? Narinig mo na lahat. Sabay mo na lang ito sa akin. Hindi. Tatay, sandali ka muna. Siya yung sinasabi kong si Lu Xingji, ang boyfriend ko.
Huwag kang mag-alala, hindi niya ako pagtataksilan. Sigurado ako na hindi niya isisiwalat ang pinag-usapan natin. Tama ba? Tama ba? Hindi mo ako pagtataksilan, di ba? Ang matandang ito ay sobrang kakaiba, yung lakas na iyon. Kailangan ko munang panatilihin silang ligtas, para mailigtas ang buhay ko, at saka ipakalat ang balitang ito. Tama. Hindi kita kailanman pagtataksilan. Sumpa ko. Nakarinig ka na, tatay. At saka, ako na ngayon ang pangunahing babae ng pamilya Lin. May hinihiling sa amin ng pamilya Lo. Nasa iisang bangka tayo ngayon. Mag-alala ka lang. Okay, tanggapin. Bata, fuerte mo. Dapat mong pasalamatan ang girlfriend mo. Kung hindi dahil sa kanya, nasa panganib ka na ngayon. Lu Xingji. Alam mo ba na muntik ka nang mamatay? Sobrang hirap ang ginawa para mapigilan si Eiduro. Shishi. Ako. Sobrang miss kita. Ayokong maghiwalay tayo, kaya nga palihim kitang sinundan. Oh, tama nga. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo kanina? Anong tungkol sa mga uod? Bakit narinig ko pa nga na pinag-uusapan mo si Linsia kung narinig mo na? Sasabihin ko na sa'yo. Si Linsia yan. Siya yun. Binilangan niya ako ng kulam. Gamit ang masamang kulam para palitan ang itsura namin. Mukhang, yung mantsa sa kamay ni Linsia ay pinalitan ng kulam na yun. Sobrang dami na ang nagawa ko noon. Pasensya na sa nangyari kay Linsia. Kung matutulungan ko siya, makahanap ng paraan para mabura ang sumpa ng bulate. Baka mapatawad niya ako. Kung ganoon nga. Si Linsia na masamang babae, ay talagang, makasalaan ng taong puno ng panlilinlang. Sobrang kasuklam-suklam. Shishi, ikaw ang magsabi, ano ang dapat gawin, para maibalik ang iyong anyo. Xingji, kung ganito ang iniisip mo, sapat na ako sa kung ano ang meron ako. Sayang lang, ang aking itsura, maaaring hindi na maibabalik pa magpakailan pa man. Hindi ka magsasawa sa akin, di ba? Haha. Siyempre hindi. Sana. Di ba sinabi mo dati na ikaw ay isang ulila? Bakit mo tinatawag yung matandang lalaking yon? Tawagin mo si ama. Siya yun. Siya ang aking amang ampan. Sige na, tumigil ka na. Huwag ka nang magtanong. Hindi mo ba sinabi na ayaw mong maghiwalay sa akin? Kaya mas maganda siguro kung pumunta na lang tayo sa hotel. Matagal na tayong magkasama. Panahon na para may mangyari. Ano? Anong nangyari? Iniwan mo ako. Wala. Paano mangyayari yon? Sige, umalis na tayo. Linsia, para sa'yo, ang kapalit na ibinigay ko ngayon, Lu Xingji, ay sobra-sobra talaga. Ginoong Liang, ako ito. Pasok ka. Terra. Ginoong Liang, ito ang isang mabuting kaibigan ko. Kamakailan ay parang may sumpang insekto siya, na nakakapit sa kanya. Talagang may amoy ng sumpang insekto. Dapat ito ay isang palitang sumpang insekto. Ginoong Liang, dahil kilala mo ang sumpang ito. Maaari mo ba akong tulungan na maibalik ito? Ibalik ang mga bagay na napalitan. Oo, Ginoo Liang, si Sia ang pinakamaganda kong kaibigan. Pakiusap, tulungan mo siya. Huwag munang magmadali. Ikwento mo sa akin ng detalyado ang buong pangyayari para maintindihan ko ng maigi. Ganito lang naman ang nangyari. Kumusta, Ginoo Liang? May paraan ba? Sa totoo lang, mula nang bumalik ang itsura mo, naresolba na ang palitan ng insekto. Ang langit at lupa ay umiikot sa sanhi at bunga. Ang tagapagpataw ng sumpa ay makakatanggap din ng katapat nitong balik. Tungkol naman sa kasalukuyan, patay na ang iyong mga kulam sa loob mo. Kaya huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, hindi ka na muling maaapektuhan ng kulam. Pero pinalitan nila ang aking mantsa sa katawan. Yan ang tanging marka ko sa paghahanap ng pamilya na nag-iisa. Dapat kulam iyon, bago tuluyang mawala, gamit ng kabilang panig, ng isang lihim na paraan. Ubus na ang huling lakas. Nang paggawa ng sapilitang pagpapalit, maaari pa bang maibalik? Sa teorya, patay na ang insekto, hindi na ito mababago. Maliban na lang, kung makapagtanim muli ng bagong palitang bulate, pero aabutin iyon ng ilang dekada. Ilang dekada. Ano ang gagawin natin? Kahit na maghintay tayo hanggang doon, lalabas din ang katotohanan. Nakita ko na ang pamilya ko. Ano pa ba ang saysay nito? Binibining Linsia, ang layunin mo ay mahanap ang pamilya mo, di ba? Kung ganoon nga, bakit ka pa magpipilit sa isang birthmark? Nagpalitan lang kayo ng birthmark, hindi ninyo pinalitan ang inyong DNA. Oo nga, bakit hindi ko naisip yun? Konektado ang dugo, iyan ang pinaka hindi mapapanggap. Salamat sa iyo.
Walang anuman. Pero kailangan mo pa ring mag-ingat. Hindi mabuti ang intensyon ng kabilang panig. Baka gamitin pa nila, iba pang mga insekto ang umaatake sa iyo. Tandaan mo, kung sakaling makatagpo ka ng mga problemang hindi mo masolusyonan, maaari kang lumapit sa akin. Narito ang aking business card. Salamat. Oh, tama nga pala, ang mga kapatid ko ay naloko na ni Shinshishi ngayon. Tiyak na wala silang pag-iingat sa kanya. Kung sakaling may gawin siya sa mga kapatid ko, ano ang gagawin ko? Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang mga kapatid mo? Baka makatulong ako. Hindi ko rin alam. Hindi ako, kasama nilang lumaki. Pero narinig ko, parang galing sila sa Lin family sa Shangjing. Lin family sa Shangjing. Nakuha ko na, mag-alala ka lang, kung sa pamilya Lin sa kabisera, ang ganitong maliit na salamangka, hindi kayang baguhin ang mundo. Pasensya na po. Mayroon akong napakahalagang bagay, na kailangang makita agad ang tatlong mga ginoo. Oy! Ginoong Lu, panganay, maagang-maaga pa lang dito na. Anong ginagawa mo dito? Ikalawang binata, may isang napakalaking lihim ako. Kailangang sabihin agad sa Pangulo. May kinalaman ito sa pamilya Lin. Walang oras ang kuya ko para makipagkita sa'yo. Huwag ka nang magpakitang gilas dito. Napakahalaga talaga ng lihim na ito. Ngayon ko lang nalaman, sino talaga ang tunay na anak na babae ng pamilya Lin. Totoo ang sinasabi mo. Tiyak na tiyak. Sama ka sa akin. Kuya, pangalawang kuya, napakagandang balita tungkol sa ating kapatid na babae, ni Faye. Nagmamadali, anong klaseng asal yan? Sabi ng kuya, alam niya kung sino talaga, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Lin. Ano? Sabihin mo nga. Ganito ang malaking anak. Kagabi, sumunod ako kay Shinshishi. Sa di inaasahang paraan, natuklasan ko ang isang nakakagulat na lihim. Yung buwan ng mantsa sa kamay ni Shinshishi. Iyon ay gamit ng isang napakadelikadong paraan ng pangkukulam. Palitan ng lason. Mula kay Lin Xia na nakuha. Ibig sabihin, si Lin Xia ang tunay na tagapagmana ng pamilya Lin. Palitan ng lason. Alam ko na parang, hindi ka pani-paniwala, pero nangangako ako. Sinasabi ko, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Narinig ko mismo si Shinshishi na umamin. Nabanggit din nila, ang tungkol kay Lin Xia at Shishi dati. Ang lihim ng pagbabago ng kanilang hitsura. Ate, nakita ko talaga sa mga sinaunang aklat, tungkol sa mga tala, ukol sa pagpapalitan ng mga kulam. Ito ay isang, napaka-misteryoso at bawal na mahika. Ibig sabihin, talagang umiiral ang ganitong masamang bagay. Kuya at pangalawang kuya, kaya ano pang hinihintay natin? Magmadali tayong kunin si Xia pabalik. Siya ang tunay nating nakababatang kapatid na babae. Walang patunay sa salita. Paano ako magtitiwala na totoo ang sinasabi mo? Paano ako magtitiwala na totoo ang sinasabi mo, Ginoo Lin? Maaaring hindi mo alam. Noon, si Lin Xia ay naging pangit dahil sa sakit, samantalang si Shinshishi ay naging maganda at kaakit-akit. Pero ngayon, si Shaksha ay nakabawi ng kanyang anyo, ngunit si Shinshishi ay naging napakapangit. Ang kakaibang pagbabagong ito ay hindi isang pagkakataon. Naniniwala ako na sa paraan ng pamilya Lin. Kapag kaunti lang ang sinuri, tiyak na matutuklasan ang mga palatandaan. May hinala ako na sa likod nito, ay ang pagpapalit ng mga kulam na nagaganap. Totoo ang sinasabi mo. Tama ang lahat ng sinasabi ko. Magsimula na kayo sa paaralan. Kung hindi, si Xia ngayon ay muling bibiktimahin ni Shishi. Oo nga, kuya, magsimula na tayong iligtas si Xia. Sana hindi tayo nagkamali ng tao. Dahil dito, nagdusi siya ng sobra. Pumunta tayo kay Shaksha para humingi ng tawad. May isa pa akong tanong. Hindi ka ba kasintahan ni Shinshishi? Bakit mo kailangang sabihin ito sa amin? Mga Ginoo, sa totoo lang, nainlove ako kay Shaksha sa unang tingin, pero nang siya ay tumaba, nabulag ako kaya hindi ko siya nakilala. Pati na rin akong naging dahilan ng kanyang paghihirap at sinabi ko pa ang maraming masasakit na salita sa kanya. Ngayon na iniisip ko, gusto ko sanang sampilan ang sarili ko. Ngayon, ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon na matulungan si Xia na ilantad ang katotohanan, ibalik ang kanyang dangal. Ito ang utang ko sa kanya. Kuya, ayon sa aking kaalaman tungkol sa mga insekto, at sa mga sinabi ni Lu Xingji, dapat totoo ang sinasabi niya. Sige, walang oras na sayangin. Tara na tayo. Ang galing. Hoy, Shishi, tingnan mo, hindi ba ito, si Lin Xia, ang dating campus belle natin? Ito ay karma. Noon, lagi pa, si Shishi ang nagdadala ng almusal sa kanya, pero siya naman, inggit at walang utang na loob, ang lakas loob pang agawin ang posisyon ng panganay na babae ng pamilya Lin namin, si Shishi. Hindi man lang tinitingnan kung anong klaseng tao siya, tama, pero mabait pa rin si Shishi namin. Hindi ko kayang tanggalin siya sa trabaho. Sa halip, pinagkalooban pa siyang manatili sa paaralan, bilang isang libreng tagalinis. Lin Xia,
O Linsia, kung ako ikaw, hindi na ako babalik sa paaralan. Bakit mo pa pinipilit ang sarili mo dito? Sandali na lang, ang tatlong binatang Lin, paparating na para sunduin si Shishi. Si Shishi namin, agad na. Magkakaroon ng tunay na marangyang buhay. Ikaw naman, ay nandito lang sa pagkuha ng basura. Ha ha ha. Tabi. Ay, Linsia. Yung inumin ko. Nadulas at natapon ko sa sahig. Hurry up at pumunta dito at linisin mo. Si Yang Zi, pinapalayas ko si Shishi para sa'yo. Pinayagan ko si Sisi na tanggalin ka. Ay naku. Bakit ang mga basura na ito ang hindi marunong sumunod? Palaging tumatakbo sa lupa. Mukhang. Kailangan na lang nating personal na ayusin ang magiging anak na babae ng Lin pamilya sa hinaharap, sa sarili niyang paraan. Sige na, huwag na kayong magsalita pa. Baka dumating na ang mga kuya ko mamaya. Ayaw ko namang akalaing. Pinapahiya ko sila. Shishi, sobrang bait ka talaga. Yung ganitong tao, sila ang nagsasabi ng sarili nilang kapalpakan. Magsasabi ka pa bang makipag-agawan sa pwesto ng panganay ng Lin? Hindi mo ba alam ang iyong kakayahan? Alamin mo muna ang iyong halaga. Narito na ang tatlong binata ng Lin. Shishi, tingnan mo ang iyong kuya. Dumating na ang kuya mo para kunin ka. Grabe, mas guwapo pa siya sa litrato. Kuya pangalawa, kuya pangatlo, ano ang ginagawa mo kanina? Wala naman akong ginawang anuman. Siya nga si Linsia. Tinapon niya sa akin ang basura, hindi na matiis ng mga kaklase, kaya sila ang lumaban para sa akin. Totoo ba ang sinasabi mo? Syempre totoo ito. Kailangan bang magduda si Sangge sa akin? Kung hindi naniniwala ang mga kapatid, maaari silang magtanong sa ibang mga kaklase na narito. Si Ginoong Lin ay makakapagsal witness. Talagang si Linsia ang unang nang bully kay Shishi. Ako ang saksi. Pwede rin akong maging saksi. Linsia, may gusto ka pa bang sabihin? Talagang may sasabihin ako. Kuya, pangalawa, pangatlo, may paraan ako para patunayan na ako ang tunay ninyong nakababatang kapatid na babae. Linsia, noong huli mong nagkunwari ako, hindi ka pa ba natuto? Ngayon pa rin ang ahas kang magkunwari ulit. Akala mo, may magtitiwala pa rin sa'yo. Kung sa tingin mo ako'y nagkukunwari, bakit ka ba kinakabahan? Huwag kang magbulaan. Kuya, pangalawa, pangatlo, kailangan ninyong paniwalaan ako. Ako talaga ang tunay ninyong nakababatang kapatid na babae. Kung hindi, tignan ninyo, ang mantsa ng buwan sa kamay ko. Mukhang naisip na rin ng nakababatang kapatid ang paraan para patunayan ang sarili. Ngayon, hawak na natin ang matibay na ebidensya. Dapat na itong ilabas. Shishi, alam namin na mayroon kang marka ng pamilya Lin, pero kailangan din niyang malaman ng mabuti, hindi ba? Tama. Dapat nating linawin ang mga bagay ngayon, para hindi isipin ng iba na kami ng pamilya Lin ay nagkamali sa aming tunay na kapatid na babae at mapagtawanan. Kung may nais sabihin si Linsia, sabihin mo na. Maaaring peke ang mantsa sa balat, ngunit hindi maaaring peke ang dugo. Maaari kayong magpa-DNA test, gumagawa ng pagsusuri sa dugo. Tama naman ang dahilan, hindi pwedeng mali ang pagsusuri ng na, di ba? Oo nga, mas maaasahan ito kaysa sa mantsa sa katawan. Napakakumpiyansa ni Linsia, siguro talaga siyang anak ng pamilya Lin. Huwag kang magbulaan, hindi pwedeng ganito. Si Shi ang tunay na anak ng mayamang pamilya. Linsia. Ikaw na walang kahit anong birthmark, na peke, bakit ikaw ang may karapatang magsabi na may pagsusuri? Alam mo bang taon-taon, maraming tao ang nagpapanggap na anak ng mayaman. Sa hinaharap, basta na lang ba may darating? Sinasabi niyang siya ang panganay na babae ng pamilya Lin. Susuriin ba nila yon ng isa-isa? At pinakauna, kailangan mong magkaroon ng isang tanda sa balat na kapareho ko. Tama rin naman ang sinabi ni Chin Shishi. Hindi naman pwedeng, basta-basta na lang magpa-DNA test, di ba? Oo nga. Linsia, sinasadya mo bang manggulo? Linsia. Kung wala kang ibang ebidensya, mas mabuting umalis ka na. Huwag kang magpahiya dito. Sino ang nagsabing walang ebidensya si Linsia? Anong ibig mong sabihin, Shinji, Chin Shishi? Tapos na ang iyong kasinungalingan. Kagabi, narinig ko ng diretso sa tainga na nakipag-usap ka sa iyong ama tungkol sa pagpapalit ng ahas at ninakaw pa ang hitsura ni Linsia para maging ikaw siya. Gamit mo pa ang mahika na ito, ninakaw ang kanyang buwan na marka mula sa pamilya Lin. Ano, ganito pala iyon. Mga uod, Diyos ko. Talaga bang may ganito sa mundo, nakakaibang bagay? Ngunit nagpatotoo na si Senior Lu. Malaki ang posibilidad na totoo ito. Lu Xingji, pinabayaan mo ako. Ate, kuya, at bunso, huwag kayong magpaloko sa kanya. Sinasabi lang niya yan kasi sobrang tabako na ngayon, kaya't sinasadya niyang mag-imbento ng kasinungalingan, para suran ako, at mapasaya yang si Linsia na babae. Kayo, dapat ay maniwala kayo sa akin, tumahimik ka. Huwag mo akong tawagin kuya, hindi ka karapat-dapat.
dahil sa iyong sariling kapakanan, nagawa mo ang ganitong masamang bagay. Akala mo, muli ba tayong maloloko mo? Naniniwala kayo sa kanya. Anong mga insekto at mahika? Naniniwala ka sa mga ganitong bagay? Kung marunong akong gumamit ng mahika, magiging ganito ba ako ngayon? Kahit na totoo ang mahika, siya siguro yung nagpasimula ng mahika noon. Lin Xia, tama ka, medyo may punto ka. Pero, paano mo kami mapapaniwalaan na totoo ang sinasabi mo? Kung ganun, kuya, siyasatin natin ng mabuti. Noong nakaraan, naisipan kong magdagdag ng 2 buhok sa ulo ni Shishi. Ngayon, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Saktong-sakto. Dalhin mo na ang resulta dito. Ngayon, lilinawin natin lahat ng bagay, ng buong buo. Sige. Kaya, kayo ay nagsimula ng magduda sa kanya mula noong nakaraan. Tama. Hindi naman basta-basta ang pamilya Lin. Hindi ito isang maliit na pamilya. Paano naman kami magpapatunay na siya ang kapatid naming babae dahil lang sa isang mantsa? Kaya noong huli ay nag-ingat tayo. Nagkuha tayo ng 2 buhok mula sa ulo niya. Pangatlong kuya, ako ang kumuha ng buhok na yan. Anong pakinabang mo dyan? Shasha, nasaktan ka ba? Ang tungkol sa birthmark ay sobrang kakaiba. Mga kuya, kailangan lang makakuha ng matibay na ebidensya para masigurado na walang pagkakamali. Kaya kailangan muna siyang pakalmayin. Naiwan ka ng sama ng loob. Huwag kang mag-alala sa mga pinagdaanan mo. Mga kuya mo ay tiyak, nababawiin iyon ng higit pa. Kaya pala, mga kuya, mula simula hanggang dulo, ay pinoprotektahan ako. Ang tanga ko. Akala ko talaga na hindi na kayo naniniwala sa akin. Ang saya ko. Sa wakas ay nahanap ko na kayo, tanga mong babae. Mula nang una kitang makita, tiyak na ikaw ang kapatid kong babae. Mula pa sa simula, pinaplano niyo na ako. Ano ang karapatan niyo para gawin ito sa akin? Hindi ba kayo natatakot na dumating ang resulta ng pagsusuri? Ako ang tunay ninyong kapatid na babae. Ikalawang Ginoo. Saktong dumating ang ulat. Pangalawang Ginoo, lumabas na ang ulat na hiniling mo. Ito ang pinabilis na bersyon. Makatitiyak ka, wala nang ibang humawak kundi ako. Shin Shishi, lumabas na ang ulat ngayon. Malinaw ang mga ebidensya. Pinapayuhan kita. Mas mabuting yung mga kabobohan na ginawa mo noon. Isang buong loob mong aminin. Hindi maintindihan ni Kuya Tulo kung bakit palagi kang may masamang tingin sa akin. Pero hindi ako nagsinungaling. Ako ang anak na babae ng Lin pamilya. At nagsasabi ka pa rin ng kasinungalingan. Kuya Segundo, ilabas mo na ang report at itapon mo sa mukha niya. Pakitang makita niya kung gaano siya katawa-tawa. Kuya, tingnan mo muna. Kuya dalawa, huwag kayong magtago-tago. Ano bang resulta? Pakitang makita ko na. Paano ito posible? May problema ang ulat na ito. Tiyak na may nagmanipula rito. Hindi ako naniniwala. Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya. Sabi ko na nga, ako ang tunay ninyong kapatid na babae. Lahat kayo ay, niloko kami ni Lu Xingji at Lin Xia. Sila ay magkakasama. Sila ay nagsanib puwersa para suruan ako, para lang, sirain ang relasyon natin. At gusto nilang paalisin ako sa pamilya Lin. Hindi ganun, Ginoong Lin. Hindi ko talaga kayo niloko. Hindi ko rin alam kung bakit, naging ganito ang ulat. Kahapon ng gabi, personal kong narinig na nag-uusap sila ng kanyang ama tungkol sa pagpapalitan ng masasamang salamangka. Dapat mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Ano ba talaga ang nangyayari? Shin Shishi. Sigurado akong gumamit ka ng anteng-anteng, di ba? Binago mo ang resulta ng pagsusuri. Lin Xia, tigilan mo na yung paninira dito. Ikaw pa ang unang nagkunwaring ako para palitan ang aking pagkakakilanlan. Ngayon na nahuli ka na. Pati ngayon ay nagsisinungaling ka pa rin. Kuya, pangalawang kuya, ilang taon na akong nagdusa. Ilang beses akong napasakit dahil sa kanya lahat yan. Kuya, paano kung ipadala mo siya sa bilangguan para pagbayaran niya? Ang ginawa niya, hindi pwede. Walang sino man ang pwedeng galawin si Xia Xia. Halata namang kamukha niya si nanay. Paano siya hindi magiging kapatid natin? Shin Shishi, mas mabuti pang huwag kang lamabis. Kapag nahanap ko ang kahinaan mo, sisiguraduhin kong mapahiya ka. Hindi pwede. Walang sino man sa inyo ang pwedeng galawin si Xia Xia. Hindi ako naniniwala sa ulat na ito. Huwag magpadalos-dalos. Hindi ako. Hindi ko papayagan kahit sino man sa inyo na galawin si Xia Xia. Ipaglalaban ko kayo lahat. Xia Xia, huwag kang mag-alala. Nandito ang kuya, walang makakasakit sa'yo. Kapatid na San, salamat sa'yo. Sa mundong ito, mayroon pang mga taong handang maniwala sa akin at protektahan ako. Talagang maraming salamat sa'yo.
Shishi. Tingnan mo ang kuya mong tatlo, dahil din siya, dahil kay Linsia, nawala ang kanyang isip, baka dapat na lang nating kalimutan ito. Ayaw mo rin sigurong mahirapan ng kuya mo, hindi ba? Tama ang sinabi mo, dahil isa tayo sa isang pamilya, kailangan kong malaman ng katotohanan. Si Lu Xingji ay nagtaksil sa akin, kaya gusto kong wasakin ang buong angkanlo. Gusto ko ring gawin, na lahat ng entertainment companies ay ipasara siya. Di ba pangarap niya maging isang sikat na artista, kaya ayaw ko siyang magtagumpay. Ito ang kabayaran sa pagtaksil sa akin. Hindi. Ito ang alitan namin. Walang kinalaman sa kanya. Walang kaugnayan sa kanya. Sige nga. Magpasyakang siya ang magpasok ng kulungan. Ito lang ang dalawang pagpipilian ko sa'yo. Pumili ka na. Siya, Shishi. Ang pamilya Lo ay may mga kilalang tao sa negosyo. Mga kilalang tao sa industriya. Ang industriya na ito ay may kinalaman sa marami. At may malaking epekto. Baka hindi ito maganda para sa atin. Wala akong pakialam. Pumili ka na lang. Siya, Shishi. Ang pamilya Lo ay may mga kilalang tao sa industriya, na may pangalan at reputasyon. Ang industriyang ito ay may maraming koneksyon, at hindi maliit ang impluwensya nito. Pwede ba tayong ganito? Hindi ko pinapansin. Kuya, pangalawang kuya, kailangang may paliwanag ako ngayon. Simula ngayon, kayo, huwag na kayong lalapit sa akin. Isipin niyo na lang na wala akong kapatid na babae. Sa totoo lang, sa puso niyo naman, hindi naman mahalaga. Mas mabuti pa ang dalawang estranghero. Shishi. Kalma ka muna, huwag kang magsalita ng galit. Kung ikaw ay pinagsasamantalahan, tutulungan ka namin. Sa kabila ng lahat, kami ay mangalin. Hindi kami papayag na basta-basta silang mang-api. Kuya, ano sa tingin mo? Gawin na lang ayon kay Shishi. Ipag-utos mo na. Agad tanggalin si Lu Wenquan bilang miyembro ng board. Itigil lahat ng pagtutulungan ng pamilya Lin at Lu, pati na rin ang kanyang anak na si Lu Xingji. Ganap na ipagbawal. Pagkatapos noon, hindi ka na magkakaroon ng lugar sa industriya ng libangan na matitirhan. Oo. Bakit? Gusto ko lang sabihin sa lahat ang katotohanan. Bakit nangyari ito? Lu Xingji, salbaha kang anak, hindi ba sinabi kong paglingkuran mo ng maayos? Ikaw ba ang panganay na babae ng pamilya Lin? Ano ba talaga ang ginawa mo? Alam mo ba? Ngayon, pinapabangkarote tayo ng pamilya Lin. Tapos na ang pamilya natin. Lahat nasira dahil sa katangahan mo. Tatay, hindi talaga ganoon ang nangyari. Hindi ko rin alam, bakit nangyari ang ganitong bagay. Talagang hindi ko inasahan. Seryoso, tunay na anak mayaman. Hindi na kailangan pang lokohin ka. Sabihin ko sa iyo, kung hindi mo kayang pasayahin si Ginang. Lin, mula ngayon, ituturing na kitang wala ng anak. Sige na, Shishi, tinulungan ka na rin ni kuya na magpakalma. Medyo huli na rin. Uuwi na tayo. Sobrang miss na ng mama at papa. Dadala niyo na ba ako para makita sila? Oo, Sisi, ngayon na nahanap na namin ikaw. Siyempre, isasama ka namin pabalik para makita ang mga magulang. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman. Medyo kinakabahan lang ako. Sige na, kuya, pangalawang kuya. Tara na tayo. Huwag hayaan na maghintay ang mga magulang natin ng mainip. Tara na. Lin Xia, maghintay ka lang. Kapag ganap na akong naghari sa pamilya Lin, kayo lahat, magsasama-sama kayong mamatay. Yifei, hindi ka ba uuwi kasama namin? Ayaw kong umuwi kasama mo. Mananatili ako dito para protektahan si Summer. Hindi ko hahayaang may makasakit sa kanya. Bahala ka. Magmadali ka na. Pasensya na. Ako ang nagdulot ng problema sa'yo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka rin pagtutuunan ng pansin ng pamilya Lin. Ganoon din ang pamilya Lu. Walang problema, Lin Xia, hindi kita sinisisi, sapagkat ikaw rin ay isang biktima. Mula pa sa simula, nalinlang ang aking mga mata, dahil sa mga kasinungalingan ni Qin Shishi. Dahil dito, umabot tayo sa ganitong kalagayan. Ang dapat humingi ng tawad ay ako. Ako ang may kasalanan, ako. Hindi ko dapat pinayagan na si Qin Shishi, yung masamang babae, ay magsalita sa harap ng kuya at pangalawang kuya ko. Nagsisinungaling siya, nagpapalitan ng kasinungalingan. Kuya, sapat na ang ginawa mo. Kung hindi dahil sa'yo, maaaring talagang naipadala na ako ni Qin Shishi sa kulungan. Sa mga panahong wala akong magawa, ikaw ang walang pag-aalinlangan na tumayo para protektahan ako. Talagang nagpapasalamat ako sa'yo. Kuya dalawa, anong nangyayari?
Bakit tuwing mahalaga, hindi pa rin siya kasing talino ko? Tiyak may problema si Chin Shishi. Puno ng butas ang mga sinasabi niya. Paano kayo, kuya at kuya dalawa, naniwala sa kanya? Sa totoo lang, palagi ko itong iniisip, ang malaking anak ng lalaki at ang pangalawang anak ng lalaki. Magpapatuloy ba silang nang tahimik na nagsusuri kay Chin Shishi at sa kanila? Sa huli, ang malaking anak ng lalaki ay may pag-iingat sa noon kay Chin Shishi. Huwag niyo akong tingnan ng ganito. Sa katunayan, nagdududa lang naman ako. Saka na rin. Noong una, ang mga malalaking anak ay may pag-iingat kay Chin Shishi. At saka kumuha pa nga sila ng buhok para sa lihim na pagsisiyasat. Siguradong ang mga malalaking anak ay nag-ingat lang. Baka mapahiya ang mga hayop. Kaya nga ginawa ito. Ngayon na sinabi mo iyan, maaaring totoo nga. Talagang hindi madaling maloko ang kuya at pangalawang kuya. Hindi sila basta-basta mapapaniwalaan. Kahit na ang kuya at pangalawang kuya ay nag-iimbestiga. Ang pinakamahalaga ngayon ay alamin kung totoo o peke ang DNA report na ito. May kilala akong kaibigan na eksperto sa albularyo. Baka sakaling matulungan niya tayo na matukoy ang kahinaan ng report na ito. Siguradong may mali sa report na ito. Sa ospital na nagsagawa ng pagsusuri, ito ay pag-aari ng ikalawang kuya ko. Pupunta ako sa ospital para mag-imbestiga. Titingnan ko kung may tao nga sa pagdukso sa kanila. Kaya mag-isa na lang tayo. Sige. Umalis na ang mga magulang at bunso ko. Aking magandang anak na si Shishi. Ikaw ba si Shishi? Sa mga taon na ito, naranasan mo bang maghirap sa labas? Mama, Papa. Aking mabait na anak na babae, bumalik ka na rin. Miss na miss ka na ni Mama. Ang payat mo naman. Nakakatulog ka ba ng maayos? Ano ang pinagdaanan mo sa labas? Ikwento mo sa Mama. Sakit ba ang ulo mo? Yung mga pinagdusa mo sa labas. Sinabi na lahat ng kuya mo sa akin. Siya ba yung tinatawag na Linsia? At si Lu Xingji ang gumawa noon. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ng hustisya ni na Mama at Papa. Paano kanila niloko? Ipapakita ko sa kanila ng milyong beses, libong beses pa. Salamat, mga magulang ko. Sa mga nakaraang taon, marami akong dinanas na paghihirap. Pero salamat at nakabalik na ako sa inyo. Aking magandang anak, mabuting bata, hindi na muling papayagan ng mga magulang mo na mapahiya ka. Walang makakapang-api sa'yo, aking mabait na anak na babae. Kuya, kaya ba't mo sinadya na iwan si Bunso, nananatili sa tabi ni Linsia? Huwag magsalita ng walang ebidensya, si Shishi ngayon ay ang tanging anak ng pamilya Lin, na natitira. Kaya, kuya, ano ang plano mong gawin, para makuha ang tunay na ebidensya? Naalala mo ba si Liang Zi? Sinasabi mo ba yung nakipagkasundo sa pamilya Lin, na nakatakdang ikasal, yung batang lalaki mula sa Liang family? Narinig ko na nag-aaral siya sa Mio lang. Matagal na siyang nag-aaral, hindi biro ang kanyang kaalaman sa alchemy ng mga biktimang pang-engkanto. Kaya, kuya, gusto mong gumamit ng paraan ng iba para mapanagot siya. Shishi, kung bumalik ka na nga, may isang bagay ang mga magulang ko na kailangang sabihin sa'yo. Sa totoo lang, palagi kang may nakapangakong magiging asawa mula pagkabata. Sa mga taon na ito, hinihintay ka niya talaga. Bukas siya darating. Kailangan mong makisama ng mabuti sa kanya ha. Mama, Papa, kakabalik ko lang. Ang bilis niyong magmadali para ipakasal ako. Ayaw niyo na ba sa akin? Ay nako. Aking munting anak na tanga. Paano naman magiging masunurin ng anak na babae? Yung pamilya Liang nga. Pero sila ay isa sa mga pinakamayamang pamilya sa kabisera. Kasing lakas nila ang pamilya namin, ang Lin. Sa ilang larangan pa nga. Mas mataas pa nga sila, kaysa sa pamilya namin, ang Lin. Ikaw, magpapakasal ka ba? Tanging mag-enjoy lang. Siguradong hindi ka maapi. Tama, anak, huwag kang mag-alala, mag-aasawa kayo. Bibigyan ka namin ng 100 milyon bilang no. Siguradong hindi ka mababaliwala. May tatay ka na sumusuporta sa'yo. Ano ang ikinatatakot mo? Sino ang manggahas manakit sa'yo? Ganun pala. Naiintindihan ko na, Mama at Papa, magkakasundo kami ng maayos. Oo nga pala, Shishi, narinig ko sa kuya mo at sa iba pa, na may ampun kang ama. Dinala mo ba siya rito? Magkita tayo. Tama. Inalagaan ka niya ng ganito katagal. Ang pamilya namin, Lin. Dapat talaga nating pasalamatan siya ng buong puso. Oo nga. Ako, medyo tahimik ang ugali ng tatay ko. Hindi talaga sila gustong makipagkita sa mga hindi kilala. Ay ganun ba? Nagsumikap akong ipagawa sa mga kuya mo ng isang regalo para sa unang pagkikita nila. Kung hindi darating si tatay mo, hindi na maipapasa ang red along ito. Dati pa sana akong nagpapasalamat sa kanya, sa loob ng maraming taon, para alagaan ka ng pamilya Lin namin. Anong regalo sa pagkikita?
Hindi rin namin alam kung ano ang gusto ng tatay mo. Ano ba ang gusto niya? Kaya naghanda kami ng 10 kilo ng ginto para ipakita ang intensyon ng pamilya Lin. Ay, hindi makakapunta ang tatay mo. Hindi na maibigay ang regalo. Ay nako, sinong nagsabing hindi darating ang tatay ko? Tutunugin ko na siya ngayon din. Ate Wanwan. Nasaan si Liang Zi? May mahalaga akong kailangang sabihin sa kanya. Kakatanggap lang ni Liang Zi ng tawag kanina. Lumabas siya, pero matagal na niyang hinulaan na hahanapin mo siya. At sinabihan akong maghintay sa'yo dito. Sabi niya mamaya, diretso kang pumunta sa address na ito. Yujing Lanteng Estate. Ito. Hindi ba ito ang pinakamahal na villa sa Shangjing? Bakit niya ako pinapapunta doon? Hindi ko rin alam. Sabi lang niya na doon ay magkakaroon ng magandang palabas. Ginoong Chin, dito po, pakiusap. Lin. Itong pamilya Lin, karaniwan, ang tao ay tanga pero may maraming pera. Ngayon, nahuli ko na sila, at nalilito na sila ng gusto. Maghintay ka na lang na makuha ang pera. Mama at Papa, ito ang tatay ko, sa mga nagdaang taon. Salamat sa kanyang maalagang pag-aalaga sa akin. Ginoong Chin. Sa mga taong ito, si Shishi ay nagpasakit sa inyo. Ang inyong kabutihang loob sa pagpapalaki sa aking anak na babae, ang aming pamilya Lin, ay tiyak na hindi malilimutan. Bakit hindi ninyo agad ibigay sa Ginoong Chin? Dalhin mo na ang handang paunang regalo. Sa mga perang ito, matutuloy ko na ang pagpapalago ng aking silid para sa mga insekto. Magiging mas malaki na ito sa oras na yun. Kahit gaano karaming mga palitan ng insekto ang gusto mo, kaya mong makuha. Ginoong Chin. Hindi na rin maaga ngayon. Bakit hindi ka na lang matulog sa bahay namin? Ayos lang, hindi na kailangan, dahil nahanap na ni Shishi ang kanyang pamilya. Naka-relax na ako. Sandali lang, hindi nila siguro gusto kunin ulit ang pera. Kung susubukan nila akong pagsabihan, ipapahamak ko ang buong pamilya Lin, na mapahamak at maging mga walang buhay na laman. Mamaya, ang fiancé ni Shishi, na si Ginoo Liang ng pamilya Liang, darating na si Liang Zi. Hindi ka ba mananatili para bantayan ang ating anak na babae? Tayo ay mga nakatatanda. Kailangan nating makita ng personal kung ang batang ito ay talagang karapat-dapat sa ating anak na babae, hindi ba? Siyempre, kailangan nating siguruhin. Gusto ko ring makita itong batang ito kung bagay ba sa ating munting si Shishi, ang aming yaman. Mga magulang, dumating na si Liang Zi, ako at ang kuya ko, pupunta kaming sunduin siya. Mabilis na tayo pumunta, huwag mong hayaang maghintay sina Shishi at ang kanyang tatay. Sige, kuya, umalis na tayo. Inay. Ngayon, ang pangit ko na ganito, Kuya Ace, magsasawa ka ba sa akin? Pati wala ka. Kung magsasawa siya sa anak ko, bubutasan ko ang kanyang mga paa. Ang anak ng pamilya Lin. Hindi pwedeng mapabayaan kahit kaunti, lalo na kung ayaw. Huwag kang mag-alala, Shishi, matagal nang magkaibigan ng pamilya Liang at tayo. Naipaliwanag na namin sa kanila ang tungkol sa'yo. Nakita na rin nila ang mga litrato mo at malinaw nilang sinabi, hindi ka ba nahihiya? Saka nga ang pamilya namin Lin, hindi rin basta-basta kung hindi siya mabait sa'yo. Kailangan niyang mag-isip-isip. Tito, Tia. Ikaw ba si Miss Shishi? Kumusta? Ang pangalan ko ay Liang Zi, ang iyong fiancé. Shishi. Ito ang iyong fiancé na si Liang Zi. Hurry up and magpakilala na, Kuya Ace. Kamusta? Ano bang ginawa mo sa akin? Ano bang ginawa mo sa akin? Talagang nagpalitan ng sumpa. Akala mo, sa ganitong mababang uri ng masamang sining, ay makakapagtagumpay ka, masisira mo ang pagkatao ng iba, batang. Mukhang taga-Mio ka rin. Pinapayuhan kita, mas mabuting huwag ka nang makialam sa mga bagay na hindi sa iyo. Sira na ang sarili mong buhay, at nagtatangka ka pang manakat sa akin. Tiyak na ito na, sila ay mga pekeng, na gumagamit ng mga insekto, para saktan ang kapatid na babae ng Lin. Akala nyo ba, madali lang kaming takutin, tawagin ang tao. Kuya, anong pinag-uusapan nyo? Hindi ko maintindihan, huwag nang magpanggap. Katatapos ko lang gamitin sa'yo, ang pagbabalik na sumpa, mabilis lang, ang teklat na ninakaw mo sa kamay mo, ay maibabalik sa tunay na anak ng pamilya Lin. Akala mo, na ang ganitong panggagaya mo,
ay makakapagpatuloy na agawin ang hindi mo pag-aari. Tama nga. Na matagal na kayong nakakaalam sa aking pagkatao. Sadyang ako ang pinatawag dito. Espesyal na inihanda para sa akin. Isang patibong na handog. Pero, isang batang gaya mo lang. Akala mo ba sa harap ko ay makakapagpanggap kang dalubhasa? Utak na halimaw. Patayin sila. Anong nangyayari? Ang utak na halimaw ko, bakit hindi na sumunod? Hindi pwedeng mangyari ito. Ikaw talaga, anong ginawa mo sa akin? Pigilin siya. Ang tinatawag na Hongmen Banquet, syempre kami ang naghanda. Nahanap na namin sa pamamagitan ni Liangzi. Nahanap na paraan para puksain ang mga bulate ng salot. Ipinapadala namin sa iyo ang ginto na pinahir ng walang kulay at walang lasa na lason. Kapag nahawakan mo ang ginto, ang mga insekto sa iyong katawan ay agad na mamamatay. Sa madaling salita, Lolo Chin. Ngayon, parang isang pagong sa loob ng banga ka na, sumuko ka na lang. Tumawag na ako sa pulis, malapit na silang dumating. Ikaw, hindi ka makakatakas. Tarantado. Kayo mga tao, dapat kayong mamatay lahat. At ikaw, gago. Pinalaki kita ng ganito kalaki, para saan ba? Ang tanga mo, na paulit-ulit kang pinagsasamantalahan nila, paulit-ulit na niloloko. Ikaw ay isang tanga, walang silbi, tanga. Tumahimik ka. Kuya, pangalawang kuya, nanay at tatay, wala akong kinalaman sa kanya, hindi ko rin alam kung anong insekto iyon. Kahit wala na ang peklat na ito, nasa akin pa rin ang DNA. Talaga akong anak ninyo. Si Lin Xia, siya ang tunay na sinungaling. Oo. Xia. Ikaw talaga ang mandaraya. Kuya San, bakit ka pa umuwi? Bakit mo pa dinala si Lin Xia, itong mandaraya dito? Chin Shishi, naiimbestigahan ko na lahat. Ginamit mo ang insekto para kontrolin ng doktor. Binago ang ulat ng DNA. At ito ay iyong itinapon sa langit at buhok ni Chin Shishi. Pangalawa, ang orihinal na ulat ng basura. Sample, Lin Xia at ang orihinal na ulat ng basura. Pangalawa, ang resulta ng pagsusuri. Paano nangyari? Paano naging ganito? Chin Shishi, sa ganitong kalagayan ngayon, anong masasabi mo pa? Lin Xia, bakit ka lang? Maganda lang ang itsura. May magandang pamilya ka pa. Maraming tao pa, nandito para protektahan ka. At ako, mula nang ipinanganak ako, ay naging kasangkapan ng matandang ito. Xia, ngayon ay nalaman na ang katotohanan. Ikaw, anong gagawin mo sa kanya? Xia, ako. Kaklase kita. Kapitbahay kita sa upuan. Magkaibigan tayo. Xia, patawarin mo ako. Hindi na ako lalaban sa iyo muli. Talagang sigurado ako. Gusto mong pakawalan ka, nangangarap. Alam na alam ko ng malinaw. Sabi mo noon, gusto mong ipagdamot sa akin ang buong buhay ko sa kulungan. Kuya, sa buong buhay ko, ayokong makita pa siya. Dalhin mo na. Lin Xia, hindi ka makakatakas. Lin Xia, hindi ka makakatakas. Kapatid na babae, sa mga araw na ito, napahiya kita. Kaya pala, mula simula hanggang dulo, pinoprotektahan mo ako ng mga kuya. Ang tanga ko pala. Akala ko pa. Talagang hindi na kayo naniwala sa akin. Tanga mong babae. Paano pwedeng mangyari iyon? Sa totoo lang. Mula sa unang sandali na nakita kita, alam na namin. Ikaw ang aming bunso, ang itsura mo, at ang larawan ng nanay noong bata pa siya. Pareho na pareho. Pero pagkatapos noon, nakaranas kami ng sobra, ng mga kakaibang bagay. Kaya kailangang maging maingat kami, para maiwasan, na mabahala ang kalaban, at gamitin ang pagkakataon, para saktan ka. Tama. Kaya ang kuya mo at ang iba pa, ang nakahanap sa akin, para magtulungan sa pagpaplano ng patibong na ito. Ngayon ang araw para hulihin sila. Kaya, iniwan ko sa'yo ang address ng villa ng pamilya Lin. Gusto lang naming mapunta dito, para makita mo mismo ang lahat. Xia, ngayon, kami ang gumawa nito. Pinabayaan ka namin. Pero huwag kang mag-alala, kasama natin ang mga kuya. Sa mga susunod na pagkakataon, ganito na lang. Hindi na mauulit iyon. Tama. Aking mahal na anak na babae, kung may susubukang, pagsamantalahan ka, mama ang bahala sa'yo. Kung may manlilibak sa'yo, mama ang kikilos, nawalan ng lahat, walang kapayapaan. At nandito ako.
Sino mang mang-aaki sa aking mahal na anak na babae, ibubuhos ko ang aking buhay para ipagawa sa kanya ang nararapat. Mom at Dad. Kahit na dumaan ako sa maraming pagsubok, pero masaya ako. Dahil meron akong isang grupo ng mga mahal na pamilya. Hoy Linsia, nakapokus ka lang sa pagtitipon kasama ang pamilya. Bakit hindi ka man lang magpasalamat sa aking magiging asawa? Mabanglaw na Maharlika, maraming salamat sa iyong pagtulong. Sa kabutihang ito, ako'y walang maibabalik na pasasalamat. Kaya naman, ipapangako ko ang aking sarili sa'yo. Babalaan kita yung angkan na liyang, kakambal ko lang umuwi, huwag mong isipin na ganon kabilis, agad siyang dadalhin. Kuya, tingnan mo si Bunso, yung kapatid nating babae, isa lang siyang nagbiro, pero siya na ang naunang nag-alala. Bata, ang pinakamamahal ng pamilya Lin, ipagkakatiwala ko na sa'yo siya, kung gagawa ka ng masama sa kanya. Ikaw ang mananagot sa magiging bunga.